Shen Xiu, mamamatay na ako sa sakit, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Ang sakit. Umiiyak sa sakit ang kapatid mo. Naririnig mo ba ako o hindi? Asawa ko. Turukan mo na ng painkiller ang kapatid mo. Sigurado ka bang noong sinundo mo si Shen Qingqing, ganito na siya kasakit? Ngayong gabi. Sigurado ako. Kalahating oras ang nakalipas. Tinawagan ako ni Qingqing. Sabi niya masakit ang tiyan niya, kaya nagmadali akong pumunta doon. Ganoon ba? Ang pagsisinungaling tungkol sa kondisyon ng pasyente at maling paggamit ng gamot ay maaaring ikamatay niya. Anong ibig mong sabihin? Pinagdududahan mo ba ako? Shen Xiu, bukas na ang kasal natin. Iniisip mo bang gagawa ako ng kalokohan? Tulungan mo ako. Ang sakit. Mabuti kong kapatid. Sigurado ka bang mag-isa ka lang sa bahay kagabi? Ako lang mag-isa. Bakit mo tinatanong ang mga ito, ate? Gamutin mo na ako. Huwag kang matakot. Nandito lang ako sa tabi mo. Ano pa bang hinihintay mo? Nandyan na ang resulta ng test. Pwede na siyang turukan ng painkiller. Lu Yuzhao. Nagsisinungaling ka pa rin. Sinabi ko na nga ba, bukas na ang kasal natin. Dapat unahin ang mas mahalaga. Shen Xiu, hindi ka na naman naniniwala sa akin. Ang galing mong sabihing unahin ang mas mahalaga. Sabihin mo nga sa akin, bakit si Shen Qingqing na mag-isa, sa 10 oras ng gabi, ay nagkaroon ng matinding pisikal na aktibidad, hanggang sa pumutok ang corpus luteum niya at kailangang ma-admit sa ospital. Ano? Corpus. Pumutok ang corpus luteum. Ruptured corpus luteum. Anong ibig sabihin yan? Masyadong naging wild, ano pa nga ba? Hanggang sa ma-ospital pa nga eh. Tapos nagkukunwari pang inosente. Tama. Alauna ng madaling araw. Isang babae na na-ospital dahil sa ruptured corpus luteum. Ano pa bang pwedeng dahilan? At naglakas loob bang magsinungaling sa harap ni Director Shen? Xiu, huwag kang makinig sa mga walang kwentang sinasabi nila. Mabait at masunurin si Qingqing. Wala pa nga siyang boyfriend. Alam mo naman yan. Kailangan niya ng agarang paggamot ngayon. Bawat minutong pagkaantala mo ay mas lalong naglalagay sa panganib sa kababata mo. CJ. Iligtas mo na si Qingqing. Kapatid mo rin naman siya. Paano ko siya naging kapatid? Nagkapalit kami noong pinanganak. Ngayong nakauwi na ako, ang tunay na anak. Paano naman ako makakapantay sa 20 taong pinagsamahan nila? Kahit na ikaw ang tunay naming anak. Si Qingqing ang batang pinalaki namin. Hindi man siya tunay na anak. Higit pa siya sa tunay na anak. Hindi mo siya pwedeng apihin mula ngayon. Shen, ikaw, umiiyak ka ba? Hindi ako umiiyak. Bakit ka na naman nandito? Alam kong mag-o-overtime ka kaya ipinagluto kita ng sabaw. May pasyente sa ICC. Kailangan kong pumunta sa pharmacy para maghanda. Pasensya na. Ang busy talaga ni EUC. Shen, alam mo naman. Kahit isang higop lang. Mo si Chen. Interesado ka bang magpakasal ng mabilisan? Mabilis ang kasal. Ikaw at ako. Isa, 15 ng madaling araw ngayon. Mamayang 12 ng tanghali. Sa Huangting Hotel, sa King Xisheng Banquet Hall. Hihintayin kita ng nakasuot ng wedding dress. Ang sarap. Salamat. Hindi ba ako nananaginip kanina? Sabi ni EUC, Shen, niyayaya niya akong magpakasal. Tama. Kapag may tiyaga, may nilaga. Pumayag din sa wakas ang panganay na anak kay EUC. Shen. Young Master, hindi ka nagkakamali.
Ang one-sided love mo ay nagkatotoo na rin sa wakas. Mabuti. Chay, Shen, mamayang 12 ng tanghali. Siguradong magdadala ako ng 10 sports car, 10 villa, 10 kilong ginto, at 1 bilyong cash para sunduin ka sa tamang oras. Dati hindi ako nakinig sa payo na patunayan ng katotohanan. Na ang sinseridad ng isang tao ay walang kinalaman sa kung may pera siya o wala. Sa kasal ngayon, kailangan kong itama ang pagkakamali. Kanselahin ang kasal, palitan ang groom. Shiu, nagmaneho ako ng 1 oras at pumila pa ng isa pa para lang bilhan ka nito. Kainin mo na habang mainit pa. Salamat. Shen Shiu, anong ipinagmamalaki mo? Hindi ba't kailangan ko lang gumamit ng kaunting diskarte? Para madali kitang makontrol. Shiu, magpapakasal ka na sa akin ngayon. Hindi na ako makapaghintay, gusto ko na kitang makita sa wedding dress mo. Ganoon ba? Kung gayon, sa kasal natin ngayon, bibigyan din kita ng isang hindi malilimutang sorpresa sa buhay mo. Talaga, Shiu, kung gayon ay inaabangan ko talaga yan. Aayusin ko na ang mga huling detalye, hihintayin kita sa venue ng kasal. Magkita tayo sa kasal. Luyus Hao, hintayin mo lang ang sorpresang inihanda ko para sa'yo. Siguradong magugulat ka. Hello, Ma. Pauwi na po ako para magpahinga. Anong uwi-uwi? Na ospital ang kapatid mo dahil sa sakit ng tiyan. Ikaw ang ate. Bakit hindi ka nagbabantay sa tabi ng kama niya? Pumunta ka na rito. 好吧， Papunta na po ako. Dumating ka rin sa wakas. Tingnan mo nga ang kapatid mo. Medyo masakit pa rin daw. Ruptured corpus luteum. Nabigyan na ng gamot. Normal lang na medyo masakit. Magpahinga ng mabuti. Iwasan ang pakikipagtalik ng 1 buwan at gagaling din yan. Ano bang pinagsasasabi mo? 什么？ Dalaga pa ang kapatid mo, nagkakalat ng chismis ang ibang tao. Hindi mo man lang pinigilan. Nakikisali ka pa sa paninira. Nasaan ang konsensya mo? Ma, pa, huwag niyo pong sisihin si ate. Dahil dinala ako ni kuya sa ospital ng hating gabi. Nagsiselo si ate. Kaya sinusulan niya ang mga nurse na magkalat ng chismis. Anong inuudyok ko? Malinaw na nakasulat iyan sa medical report mo. Pumutok na corpus luteum. Pasensya na, ate. Kasalanan ko ang lahat. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Ikakasal ka na ngayon. Hindi ko sana inistorbo ang bayaw ko noong gabi bago ang kasal mo. Kapatid mo si King King. 你姐姐， Hindi mo kailangang magpakababa sa kanya. Nakaduty ako kagabi. Kailangan ko nang umuwi para magpahinga at maghanda. Kahit paano, ikakasal ako ngayon. Anong kasal? Na ospital ang kapatid mo. Naiisip mo pa ring magpakasal. Dahil na ospital siya. Hindi na ba ako magpapakasal? Kasal lang naman iyan. Pwede namang gawin kahit kailan. Hindi naman iyan malaking bagay. 妈， Ako ang tunay ninyong anak. Bakit niyo ako tinatrato ng ganito? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Paano ka namin tinatrato ng iba? Sinasabi ko lang, noong wala akong pera, kumiram ako sa inyo ng 200,000 yuan para pambili ng bahay. Hindi niyo ako pinahiram pero pagtalikod niyo. Nagbigay kayo ng 30 milyon yuan na villa. Kay Shen King King. Isang probinsyanang pinalaki ng mga taga-probinsya na tulad mo. Anong karapatan mo? Para ikumpara ang sarili mo sa anak na pinalaki ko ng may pagmamahal. Hindi kayo pwedeng magkumpara. Kaya, sa inyo, wala na akong inaasahan. Ang kasal ngayon, ako ang gumastos para mangyari. Kasal ko ito. Kung hindi kayo pupunta, ako na lang. Shen Shiu, may sakit pa ang kapatid mo. Bumalik ka rito. Hayaan mo siyang umalis. Kapag walang amang, 我这个父亲 maghahatid sa kanya sa altar. Siya ang mapapahiya. Ma, pa, dapat pa rin tayong pumunta. Maraming kamag-anak at kaibigan ang nandoon. Kung gagawa ng eksena si ate doon, makakaapekto ito sa atin. Tama si King King. Talagang maunawain si King King. Kung kasing unawain mo lang sana si Shen Shiu, panatag na sana kami. Shen Shiu, ang mga magulang mo, inagaw ko na. Ang lalaki mo, aagawin ko rin ngayon. 定。 Nabalitaan ko, ang ama ng nobya, ayaw siyang ihatid sa red carpet. Maglalakad ba mag-isa ang nobya? Kaaway ang sariling ama. Gaano ba kasama ang ugali ng nobyang ito? Ang batang iyan, kung hindi siya hihingi ng tawad sa atin sa harap ng lahat, hayaan siyang maglakad mag-isa para mapahiya siya.
Walang galang sa magulang. Dapat turuan ng leksyon. Nakakahiya talaga. Akala ko nakabingwit ang anak ko ng mayaman. Hindi pala siya paborito. Dumating na ang tamang oras. Inaanyayahan ang nobya na pumasok. Ang batang ito, hinayaan ang probinsyanong nag-aalaga ng baboy. Naihatid siya. May pagtingin pa ba siya sa akin bilang tunay niyang ama? Gusto pa rin niyang kilalanin ang nag-aalaga ng baboy na iyon. Hindi ka na makakatuntong sa pamilya Shen kahit kailan. Papa, salamat po sa pagpunta. Anak kita. 儿， Siyempre pupunta ako sa ganitong kahalagang 当 araw. 然要来。 Palakpakan po natin. Ang ama ng nobya. Inihahatid ang nobya ng hakbang-hakbang sa pinakamahalagang sandali ng kaligayahan sa kanyang buhay. Yuzhao, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking anak. Sana sa natitirang bahagi ng inyong buhay, mahalin mo siya, protektahan mo siya, pahalagahan mo siya. Gagawin ko po iyon. Tito, bumaba na po kayo. Maaari ko bang itanong, Ginoong Lu Yuzhao, tinatanggap mo ba si Shen Xiu bilang iyong asawa, na hindi mo siya iiwan at pababayaan? Opo. Maaari ko bang itanong, Binibining Shen Xiu, tinatanggap mo ba? Hindi. Hindi ako pumapayag. Xiu, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Siyempre alam ko. Lu Yuzhao, naaalala mo pa ba? Sinabi ko na sa araw ng kasal natin. Bibigyan kita ng malaking sorpresa. Ito ba ang sorpresang sinasabi mo? Ang kanselahin ang kasal sa harap ng lahat. Para ipahiya ako. Tama. Ang sorpresa ko sa iyo ay ang kanselahin ang kasal sa harap ng lahat. Para ipahiya ka. Bakit? Inubos mo ang pera para sa bahay natin. Nag-organisa ng kasal. Hindi ba para pakasalan ako? Bakit ka gumagawa ng gulo ngayon? Bakit? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Ngayon ang kasal natin. Pero kagabi, nakipagtalik ka sa ibang babae. 翻云覆雨， Shen Xiu, ano bang kalokohan ang sinasabi mo? Kagabi sumakit ang tiyan ng kapatid mo. Dinala ko lang siya sa 经验 ospital. 而已。 Huwag kang magselos ng walang dahilan at gumawa ng gulo sa kasal natin. Xiu, ikaw ang pumili sa kanya. Ngayong ikakasal na kayo, gusto mong kanselahin. 悔婚， Ano sa tingin mo ang kasal, laro? Na, ang reputasyon ng pamilya Shen. Sinira mo na. Xiu, ikakasal ka na sa pamilya Lu. Bilang manugang nila, dapat maging mas maunawain ka. Huwag dahil lang sa maliit na bagay, ay gagawa ka na ng malaking gulo. 多胡闹。 Tingnan mo kung gaano karaming tao ang nanonood. Hindi pa ba malinaw ang sinabi ko? Ngayon, gusto kong kanselahin ang kasal. Hindi na ako magpapakasal kay Lu Yuzhao. Nakaset na ang kasal. Kung hindi ka magpapakasal sa akin ngayon, sino pa ang papakasalan mo? Siyempre, magpapakasal ako sa isang tao na mas magaling sa iyo ng 1000 beses. 1倍的男人， Nanaginip ka ba? Isang taong bumili ng 2-bedroom apartment na kinailangan pang mangutang para sa down payment, isang mahirap na tulad mo. Nangangarap ka pa ring makapangasawa ng mas gwapo at mas mayaman sa akin. Hindi ito panaginip. Ang lalaking papakasalan ko ay parating na. Makalaglag pa nga ito sa gulat. Lolo, may gusto sana akong pag-usapan natin, Lolo. Isantabi mo muna iyang malaking problema mo. Mga tauhan, unang linya, may 3 uri ng kawalan ng utang na loob. Ang pinakamalala ay ang walang tagapagmana. Pangalawang linya, walang katapusang lahi may magpapatuloy ng pamilya, magpakasal at magkaanak. 婚生子， CJ, magpakasal at magkaanak. Siguradong magpapakasal ako. Magpapakasal agad. Ito nga ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon. Huwag mo akong pinagluloko, Apo. Ngayong araw, kahit kailanganin ko pang mangagaw, kailangan kong ikuha ka ng manugang na apo. Opo, aagawin ko na siya para sa inyo ngayon din. Sino nang aagawin mo? Yung babaeng matagal mo ng lihim na minamahal. Opo, siya nga po. Nandito lang siya sa tabi natin ngayon. 旁边的 Ikakasal sa Huangting Hotel. Lolo, tingnan niyo po ako. Hindi naman po pwedeng mangagaw ng walang dala, di ba? Nandyan lang sa tabi ang Huangting Hotel. Magaling bata. May lakas ng loob. Mga tauhan.
Dalhin ang malaking regalo na inihanda ko pa 10 taon na ang nakararaan. Samahan ng panganay na apo na mang-agaw ng nobya. Dalhin mo muna ang mga ito. Regalo ko yan sa manugang ko. 我送给孙媳妇儿的。 Ako mismo ang maghahanda. Apo, lakasan mo ang loob mo sa pagkuha sa asawa mo. Poprotektahan ka ng astig mong lolo. 保驾护航。 Opo, lolo. Tayo na. Tama na, Shiu. Huwag ka nang isip bata. Bukod sa akin. Sino pa bang lalaki ang magkakagusto sa'yo? Alam ko naman na nagsiselos at nagagalit ka lang dahil sobrang mahal mo ako. Pangako. Pagkatapos nating makasal, siguradong aalagaan kita ng mabuti. Hindi mo ba narinig ng malinaw? Ang kasal na ito, hindi natuloy. Shiu, mahal na mahal mo si Yuzhao. Ang paggawa mo ng gulo sa kasal, ay parang sinampal mo na rin si Yuzhao. Hindi ka ba natatakot na mawala ang lahat? At iwan ka ni Yuzhao. Ngayon, hindi ko na siya kailangan. Ang lalaking nagtaksil, hindi ko na pakakasalan. Kung hindi ka magpapakasal, ako ang magpapakasal. King King. King King. Ang lalaki mo. Kukunin ko. 叫 Sige lang. Dumating din ang tagapulot ng basura. Kung gusto mo, pulutin mo. Sige, magmatigas ka lang. Bayaw. Yuzhao, gusto mo ba akong pakasalan? King King, gusto mo ba talagang magpakasal sa akin? Siyempre, Tutu. Handa ka bang iwan si ate? At pakasalan ako? Handa ako. Siyempre, gusto ko. Hindi kita pakakasalan ngayon. Ikaw ang pakakasalan ko. Ang isa ay peking tagapagmana, ang isa ay tunay na manloloko. Bagay na bagay kayo. Shen Shiu, akala mo ba sa pag-atras mo sa kasal ngayon? Makokontrol mo ako. At magmamakaawa ako sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, sumobra ka na. Tuluyan mo na akong nawala. Magsisi ka sana habang buhay. Ito ang napapala ng babaeng naghahanap ng gulo. Ang anak ko ay napakahalaga. Ikaw ngayon, umiyak ka na lang. Wala ka ng pagkakataon, Shen Shiu. Kahit lumuhod ka pa at magmakaawa sa akin ngayon, hindi pa rin kita pakakasalan. Ako ay magpapakasal sa ampo ng pamilya Shen. Kay Shen King King. Ang nobyang ito ay talagang nakakatawa. 18米， Ibinigay ang asawa sa 让 iba. 给了别人。 Nga, wala pa akong nakitang babaeng ganyan katanga. Si Lu Yuzhao ay isang magaling na binata. Kung iiwan niya ito, saan pa siya makakahanap ng lalaking masigit kay Lu Yuzhao? Shiu, dahil kay Yuzhao, inubos mo ang lahat ng ipon mo. Bumili ka pa ng bahay para sa kasal. At naghanda ng piging. Tapos ano? Ngayon siya ay nakatakdang hindi ka pakasalan. Masakit ba? 后悔。 Nagsisisi ka ba? Ang isang mabuting lalaki na tulad ko ay hindi madaling mahanap. Ang pamilya ko ay hindi kasing yaman ng pamilya Shen. Pero na-promote na ako bilang direktor ng subsidiary ng Mo Corporation. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin yan? Taunang kita na higit sa 20 milyon. Narinig mo ba, Shen Shiu? Naiinggit ka ba? Nagsiselos ka ba? Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Magsiselos sa'yo. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko? Ang lalaking pakakasalan ko ngayon ay libo-libong beses na mas magaling sa'yo. Ano? May lalaki pa ba sa mundong ito na mas magaling sa isang senior manager ng Mo Corporation na tulad ko? Meron. Dahil siya ang magiging tagapagmana ng Mo Corporation. Ang panganay na anak ng pamilya mo. Ano? Sabi niya pakakasalan daw siya ng panganay ng pamilya mo. Paano mangyayari yun? Nananaginip ba siya ng gising? Nagyayabang na naman. Sa bagay, hindi naman bawal magyabang. Mabuti kong ate. Nakikita mo bang pinagtatawanan ka na ng mga bisita? Masyado kang nagyayabang, nakakahiya ka na. Mabuti na lang hindi ko siya pinakasalan. Kundi masisira ang reputasyon ko dahil sa kanya. Huwag kang magmadali. Naririnig ko na ang mga yabag niya. Parating na siya. Nagpapanggap pa rin. Kung pupunta rito ang panganay ng pamilya mo para mag-propose sa'yo. 吃屎！ Ang tagapagmana ng Mo Corporation, si Mo Sichen, ay nandito para mag-propose kay Miss Shen Shiu. Ang lalaking gusto kong pakasalan. Nandito na. Ang tagapagmana ng Mo Corporation, Mo Sichen.
May dalang maraming sports car at villa. 别墅， Kasama ang totoong pera at ginto. Maraming pera, maraming ginto. Talagang sila ang pinakamayamang pamilya sa Haiyan. Shiyu, 12 of the clock na. Nandito na ako. Shiyu, magpapakasal ka ba sa akin? Siyempre, pumapayag ako. Tama na. Shen Shiyu, akala mo ba kapag naghanap ka ng mga taong aarte para inisin ako, magbabago ang isip ko? At magmamakaawa na pakasalan ka? Bitawan mo siya. Isang bayarang aktor na tulad mo. Anong karapatan mong sigawan ako? Siyempre, may karapatan ako. Siya ang lalaking pakakasalan ko ngayon. Ang tagapagmana ng pamilya mo, ang pinakamayamang pamilya. Mo Sichen, ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya. Shiyu, alam kong nagsiselos ka lang. Nagsiselos ka dahil pakakasalan ko si King King. Pero hindi mo kailangang magdala ng maraming tao. Para lang umarte sa harap ko. Umaarte. Buksan mo ang mga mata mo at tignan mong mabuti. Malapad na balikat. Maliit na baywang. May ebs. Perpektong balikat. At itong bilyon-bilyong dot. 聘礼 Gagamit ba ng totoong ginto at pilak para lang umarte? Magsinungaling ka pa. Ang nahanap mong aktor, pwede na rin. 还行， Pero yung mga gamit na yan, 一 halatang 就是 peke. 假的。 Yung mga gintong yan, masyadong makintab. Siguradong peke. Siyempre peke yan. Wala namang lalaki sa mundo. Nagagastos ng bilyon-bilyon para lang pakasalan ang isang babae. Kahit na meron, hindi ikaw yon. Bakit hindi pwedeng si Shiyu? Sa paningin ko, si Shiyu ang pinakamaganda. Bilyon-bilyon lang. Walang kwenta yan. Salamat. Pinuri lang, lumaki na agad ang ulo. Yung mga titulo ng lupa, nabibili lang online ng mura at may free shipping pa. At yung mga susi ng kotse. Sinong tanga ang magbibigay ng kotse? 10 pa agad. At pare-pareho pa ng modelo. Maging sa murang damit, hindi ako bibili ng 10 pare-pareho. Lalo na kung sports car. Halatang laruan lang yung mga susi. 行， Tama. At yung mga ginto. Siguradong papel lang na binalot sa ginto. Tama. Binalot lang sa papel. Ang totoong ginto hindi nasusunog. Pinapayagan ko kayo na lumapit at tignan. Ngayon, 那就 ibubunyag ko ang panluloko nyo. 的把戏。 儿子， Mag-ingat ka. Baka mapasok ka. 啊，姐 Ek, 姐， kapag nasunog ang ginto, 啊， nakakahiya yan. Sige, subukan nyo. Kung masusunog nyo, 哟， medyo mabigat nga. Pero, papel lang ito. Papel pa rin. Naghanap pa talaga si Shiyu 充面子， ng mga aarte para lang magyabang. Ang mga taong tulad niya, kahit anong gawin niyang kalokohan, hindi na nakakagulat. 咦， Hindi ba't ginto lang na papel yan? Sa unang tingin pa lang, alam ng peke ang papel na ginto. Siguradong bumili lang ng mga bloke at pininturahan. Tama. Kaya pala medyo mabigat. Bloke lang pala. 哦， Nananaginip pa rin ba kayo? Sabi mo bloke yan. Kanina, ginamitan ng apoy. Nagbago ba ng kulay? Ginto pa rin ang kulay. Hindi pa ba sapat na patunay yan na totoong ginto ito? Hindi mapapatunayan. Hindi malabong noong inihanda mo ang mga props na ito. Inasahan mo na gagamit ako ng apoy para subukan. Tama. Maliban na lang kung ano. Gumamit ng porselana para subukan. Porselana. Ang totoong ginto kapag kiniskis sa porselana, mag-iiwan ng gintong marka. At ang mga bagay na may ibang katangian, mag-iiwan ng itim na marka. 好， CJ, kung ganoon, gumamit ng porselana.
儿子， Paano ito? Tingnan nating lahat. Kung ginto ba talaga ito? O bloke lang? Kulay ginto. Paano nangyari yon? Ito ay totoong ginto. Impossible. Talagang imposible. Kahit totoo pa ang bar na ito. Ang mga ito, siguradong peke lahat. Totoong ginto. Lahat ginto. 6 milyong halaga ng ginto. Lu Yuzhao, nakita mo na ba ng malinaw? Impossible. Shen Xiu, saan mo ba nakuha? Saan ka kumuha ng ganito karaming totoong ginto para magpasikat? Ako ang nagbigay niyan. Bilyon-bilyong dot para pakasalan si Xiu. Higit pa dyan, hindi ko kulangin. Ikaw ang nagbigay. Sino ka ba talaga? Tagapagmana ng Mo Corporation. Mo Sichen. Hindi ako naniniwala. Isa ka lang aktor na hinanap ni Shen Xiu para inisin ako. Aktor na kayang magdala ng ganito karaming totoong ginto para umarte. Ang bilyon-bilyong dot na ito. Bukod sa ginto, may mga sports car at villa pa. Gusto mo bang suriin lahat? Impossible. Paano mangyayari yon? Bakit hindi? Hindi mo pinapahalagahan. Kaya may ibang magpapahalaga. Ang walang kwentang babaeng tulad ni Shen Xiu. Paano magkakaroon ng lalaki? Magdadala ng bilyon-bilyong dote para pakasalan siya. Hindi sa hindi siya mabuti, kundi bulag ka lang. Hindi mo nakikita ang kabutihan niya. Ikaw, hindi mo alam ang pagkakaiba ng mata ng isda at perlas. Talagang hindi ka karapat-dapat kay Xiu. Kahit totoo pa ang mga gintong ito, at totoo rin ang mga sports car at villa na ito, pinapatunayan lang nito na may kaunti ka lang na pera. Talagang hindi ka maaaring maging tagapagmana ng Mo Corporation. Bakit naman? Simple lang. Kaya kong tanggalin ka agad sa posisyon mo bilang direktor ng subsidiary ng Mo Corporation. Ang yabang mo naman, bata. Ang posisyon ng direktor sa subsidiary ng Mo Corporation ay dumadaan sa 36 na yugto ng pagsusuri bago mapagdesisyonan. Sa katayuan ko, bukod kay chairman mo, walang sinuman ang makakapagpatalsik sa akin sa isang salita lang. Talagang matigas ang ulo mo. Sabi ko 1 minuto. 1 minuto lang. Orasan mo. Gusto kong makita. Ako na isang direktor ng Mo Corporation ay magpapamanipula sa isang manlolokong tulad mo. Wang Fujing, sa loob ng 1 minuto, tanggalin mo si Lu Yuzhao bilang direktor. Sa Haiyan subsidiary ng korporasyon. Kung aarte ka, galingan mo naman kahit konti. Si Wang Fujing ang EEC director ng korporasyon. Ang lakas ng loob mong utusan siya na parang asot pusa. Hihintayin ko. Pagkatapos ng 1 minuto, kung matatanggal ba ako sa posisyon ko bilang direktor. 5、4、3、2、1。 Tapos na ang 1 minuto. Direktor pa rin ako. Bata, Lu Yuzhao, tumutunog ang telepono. Nagkataon lang na may tumawag. Hello? Ano? Paano nangyari yon? Direktor ako ng Mo Corporation. Yuzhao, anong nangyari? Tinanggal na ako bilang direktor. Ano? Tinanggal ka na. Talagang tinanggal na ako. Ang posisyon ng direktor sa Mo Corporation. Hindi basta-basta pwedeng tanggalin ng kahit sino. Siyempre, hindi. Kahit ang mga pangunahing tao sa korporasyon ay walang ganyang kapangyarihan. Baka naman talagang tao siya ng Mo Corporation. Naniniwala ka na ba ngayon na ako ang tagapagmana ng pinakamayamang tao? Ang yabang mo ah. Ikaw. Ginagamit mo ang kapangyarihan mo para maghiganti dahil sa babaeng ito. Tinanggap na ni Xiu ang alok kong kasal. Mula ngayon, siya na ang may bahay ng pamilya mo. Ang buong pamilya mo ay sa kanya na. Ginagamit ko ang kapangyarihan ko para maghiganti para sa kanya. Anong magagawa mo?
Wala nga akong magagawa sa'yo. Kahit na hawak mo ang bilyon-bilyong yaman. Ang babaeng gusto mong pakasalan ay baliw na baliw sa akin. Tingnan mo ang kasal na ito. Ang babaeng pinakamamahal mo ay inubos ang ipon niya para organisa ito para sa akin. Ang pagkain, 吃的， inumin, at mga dekorasyon sa kasal ay pinagpuyatan niya ng ilang gabi para piliin. 哦 Ah, 哦， at saka, lahat ng kamag-anak ko mula sa probinsya na pumunta rito. Siya rin ang tumawag sa kanila isa-isa. 2 buwan bago ang kasal. 话 Para kumpirmahin ang impormasyon, bumili ng ticket. At sa araw ng kasal ay personal na sumundo at nag-ayos ng tutuluyan nila. President mo, 你 sa 说 tingin mo ba, sa sobrang pagmamahal sa akin ni Shen Xiu, magpapakasal ba siya sa'yo? Ano naman kung ikaw ang tagapagmana ng pinakamayamang tao? Ano naman kung may bundok ka ng ginto at pilak? Ang babaeng pinagkagastusan mo ng daan-daang bilyon para alukin ng kasal, ay hinding-hindi magpapakasal sa'yo. Siyempre, magpapakasal ako sa kanya. Anong sinabi mo? Xiu. Shen Xiu. Sino ba ang hindi nakakaalam na pumayag kang magpakasal sa kanya? Para lang inisin ako. Gusto mo lang isalba ang mukha mo dahil hindi kita pinakasalan. Pasensya na talaga. Hindi ka naman ganoon kahalaga. Huwag ka nang magmatigas. Kung gaano mo kamahal si Kuya Yuzhao, nakita naman nating lahat. 无共睹， Tama, tama. Pero kahit mamatay ka pa sa pride, 面子 at magkunwaring pumayag sa alok ng ibang lalaki, wala pa ring epekto kay 任 Yuzhao. 何影响。 Tama. Shen Xiu, huwag ka nang mag-aksaya ng oras sa pag-arte. Hindi na kita papakasalan. 婚了， Dahil sa pagiging isip bata mo, nagkunwari kang tinatanggihan ang kasal. Tuluyan mo na akong naiwala. Dapat ka nang umalis agad. Ang dapat umalis ay kayo. Ang kasal na ito, bawat gastos. Ako ang nagbayad at nag-asikaso. Ano naman ngayon? Ikaw nga ang nagbayad. Pero ang lalaking gusto mong pakasalan, hindi ka na kailangan. Hindi ka aalis. Gusto mo pa bang makita siyang pakasalan ako? Hindi ka ba nakakaintindi ng salita ng tao? Ulitin ko, ang lalaking gusto kong pakasalan ay ang tagapagmana ng pamilya mo, Mo Sichen. Ek, huwag ka nang mag-inarte. 点了， Ang itsura mong pilit nagpapalusot. Nakakaawa ka talaga. Shen Xiu, para ihanda ang kasal na ito, gumastos ka at nagpakahirap. Alam kong hindi mo matanggap, pero ngayon, ang pagpapakasal namin ni King King ay pinal na. Huwag ka nang tumayo sa entablado para maging katatawanan ng lahat. Lumayas na kayo. Ang dapat lumayas ay kayo. Mga tao, itapon niyo sila sa labas. Hindi kami aalis. Ngayon kami ikakasal ni King King dito. Huwag mong isiping paalisin kami. Hindi ikaw ang magdedesisyon. Ang kasal namin ni Xiu. 和 Hindi pwedeng maglaman ng mga basurang tulad nyo. Kalag ka rin sila. Bitawan nyo. Bitawan nyo ang anak ko. Ma, pa. Pagsabihan nyo si ate. Hindi siya makapagpakasal. Gusto ba niyang sirain ang kasal ko? Ano bang ginagawa mo? Kapatid mo si King King. Sabihin mo sa kanila na bitawan siya. Hindi ko siya kapatid. Wala akong kapatid na babae. Si King King ang anak na pinalaki namin ng tatay mo nang may pagmamahal sa loob ng mahigit 20 taon. Ang sama ng ugali mo. Gusto mo talagang tratuhin ng ganyan ang kapatid mo. Para saktan kami ng tatay mo. Kaya nga, pakiusap, ilayo niyo na ang paborito niyong anak. Umalis kayo sa kasal ko. Anong kasal mo? 婚礼， Hindi ka na kailangan ni Yuzhao. Ang kasal mo, ibigay mo na lang sa kapatid mo. 妹， Ang kasal na ito, 礼就 isipin mo na lang na bilang ate, 结的， ay nagpaparaya ka ng kaunti sa nakababata mong kapatid.
Magparaya ka para kay King. Ginoong Shen, alam niyo po ba ang sinasabi niyo? Kayo po ba ang tatay ni Xiu? O isang bandidong nagnanakaw? Ako ang tunay na ama ni Shen Xiu. 父亲 Sino ka ba? 东西， Para magtaas ng boses sa harapan ko. Ang isang amang katulad niyo. Kung tatanggapin ni Xiu, saka lang mabibilang. Kung hindi siya tatanggapin ni Xiu, ngayon din ay pwede akong mag-utos na ipatapon kayo sa labas. Ang aroganteng ito. 之徒， Shen Xiu, hayaan mo lang bang panoorin ang ibang tao? Natapakan ang ama mo. 上， May mali ba sa sinabi niya? Xiu, talagang binigo mo ako ng sobra. 忘了， Binigo ko po kayo. 忘。 Hindi ba't mayroon pa kayong masunuring ampon na anak? Hintayin niyo na lang siyang magbigay ng karangalan sa inyo. Ikaw, ang suwail na batang ito. Kung alam ko lang, hindi na sana kita pinauwi. Ang pamilya Shen ay mukhang mas gusto ang ampon na si King. Siyempre naman, palibhasa ipinalaki ng sarili naming mga kamay. Ang pamilya Shen para kay King ay bumili pa ng isang villa na nagkakahalaga ng 30 milyong yuan. Ang villa na iyon, kumpara sa 2 kwartong apartment ni Shen Xiu ay mas maganda. Anak, suportado ka ng ina mo na pakasalan si King. Shen Xiu, inuutusan kita. Agad-agad. Ngayon din, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin at sa ina mo. At ibigay ang kasal na ito sa kapatid mo. Kung hindi, ang pamilya Shen ay walang anak na katulad mo. Ang pamilya Shen ay hindi kailanman itinuring akong anak. Iyon ay dahil hindi ka marunong umunawa. Xiu, makinig ka naman kahit kaunti. Talaga bang gusto mong, sa harap ng maraming tao, ay ipahiya ang mga magulang mo? 哎， Kung ayaw ninyong mapahiya, umalis na kayo. Ang kasal ko ay nandito ang tatay ko. Sapat na iyon. Kayo, ay hindi naman ganoon kahalaga. Anyway, kung hindi ka luluhod at hihingi ng tawad sa akin, sa ina mo, at sa kapatid mo, huwag kang umasang papatawarin kita. Sinabi ko na, kung hindi kayo aalis, mapipilitan akong ipatapon kayo sa labas. Ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Ipatapon ang mga maingay na palakang ito sa labas. Opo. Shen Xiu, matapang ka na ba ngayon? 是不是？ Ngayong araw ay paulit-ulit mong sinagad ang pasensya ko. Habang buhay ay hindi mo makukuha ang kapatawaran ko. Ipatapon sa labas. Teka. Pag-usapan natin ng maayos. Pamilya naman tayo. Umalis kayong lahat. Huwag ninyong saktan ang biyenan ko. Huwag mo akong tawaging biyenan. Ang dula-dula ang ito na palihim ninyong ginawa ay hindi ko tatanggapin. Ito ang biyenan ko. Masyado mo namang pinupuri ang sarili mo. Ikaw, tama na. Tumigil na kayong dalawa. Kasal ito ng mga bata. Kung may problema man, pag-usapan natin pagkatapos ng kasal. Ngayong araw, hayaan muna nating makasal silang dalawa. Hayaan mo na, asawa ko. Huwag na tayong magsalita. Ang kasal ng anak natin ang pinakamahalaga ngayon. Kapag na-late pa tayo, lalagpas na ang magandang oras. Tama ang nanay mo. 爸都 Pagkatapos ng kasal niyo ni Yuzhao, hindi pa huli ang lahat para humingi ng tawad ang ate mo. Sige na nga, susundin ko kayo. Ituloy mo na ang pag-host. Ituloy ang kasal. Kaya ang ibig sabihin ng bride ay, gusto mong palitan si Amy mo bilang groom ngayon din. 是 Kaya ngayon, hinihiling ko sa mga walang kinalaman na bumalik sa kanilang upuan. Saksihan natin ng sabay-sabay ang groom na si Mu Sichen at ang masayang sandali ng bride na si Shen Xiu. 时刻， Ano bang pinagsasasabi mo? Kasal namin ito ni King. Kung sino ang nagbayad, siya ang masusunod. Ang kasal na ito ay inihanda ni Miss Shen Xiu. And, Lu, kung gusto mong ituloy ang kasal dito, kailangan mong humingi ng permiso kay Miss Shen. May mukha pa ba siyang hindi pumayag? Miss Shen, pumapayag ka ba? Ang pagpapakasal ay hindi parang pagbili ng gamit na pwedeng pagsaluhan. Kasal ko ito. Siyempre, hindi ako papayag na ibang tao ang makasal.
Shen Xiu, gumawa ka na ng malaking gulo. Dapat sapat na yon, di ba? Mula umpisa hanggang huli, ikaw ang gumagawa ng gulo. Ngayon, ang kasal ko, hindi kayo kayang tanggapin. Nagdesisyon na akong pakasalan si King King. Kung magmamatigas ka pa, at pipigilan kaming makasal, mas lalo lang kitang kamumuhian. Tinatamad akong mag-aksaya ng laway sa isang walang hiyang tulad mo. Mag-aksaya ng laway, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Alin man sa, bumaba kayo sa stage, at tahimik na panoorin kaming makasal ni si Chen. O kaya lumayas kayong lahat sa paningin ko. Shen Xiu, nagtatampo ka lang, dahil gusto mo akong inisin. Kaya gusto mo talagang pakasalan ang lalaking ito. Huwag ka nang mag-ilusyon. Mula nung nagtalik kayo ni Shen King 与 King, 滚在一起的时候， wala ka ng kwenta sa paningin ko. 文不值了。 Huwag mo nga akong siraan. Mula pa sa umpisa, ikaw ang gustong mag-cancel ng kasal. Ngayon naman may pamilya mo na nag-propose. Malinaw na ikaw ang nangaliwa. Ngayon naman binubuhusan mo ng maruming tubig kami ni Yuzhao. Sumusobra ka na talaga. Bakit ba nagkaanak ang pamilya Shen ng isang masamang tulad mo? Ma, nandyan na nga ang katotohanan. Pero patuloy pa rin kayong kumakampi kay Shen King King. Kagabi, na-ospital si Shen King King dahil pumutok ang corpus luteum niya. Ang nagdala sa kanya sa ospital ay walang iba kundi ang groom ngayon na si Lu Yuzhao. Lahat tayo dito ay matatanda na. Kung ano ang dahilan, hindi ko na kailangang sabihin ng diretsahan. Siguro naman naiintindihan nyo na. Gaano ba katindi? Para umabot sa puntong kailangang ma-ospital. Ang groom na ito ay palihim na naglalaro sa likod ng bride. Kaya pala kinansela ng bride ang kasal sa huling sandali. Kung iba man, hindi rin makakakuha ng ganyang klaseng lalaki. Mama, inosente po ako. Gawa-gawa lang niya yan tungkol sa akin. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. King King, wala tayong dapat ikatakot kung wala tayong ginagawang masama. Ang hindi natin ginawa, hindi natin aminin. Ang kapatid mo ni hindi pa nakakahawak ng kamay ng lalaki. Tapos ganyan ang ipaparatang mo sa kanya. Paano na siya mabubuhay niyan? Ang medical record ni Shen King King. Ang resulta ng pagsusuri ay malinaw na nasa harapan ninyo. Gawa-gawa ko lang ba ito? O ito ang totoo? Doktor ka. Mga kasamahan mo ang mga doktor na yan. Kung ano ang gusto mong isulat nila, yun ang isusulat nila. Mama, sinisiraan niyo po ang ospital at ang mga doktor. Dahil lang sa sinabi ninyong ito, pwede kayong kasuhan ng ospital ng paninirang puri. Akala mo ba matatakot mo ako? Ang ospital ang sinasabi ko, anong pakialam mo? Dahil lahat ng pribadong ospital sa Haiyan City ay pag-aari ng pamilya mo. Hindi ko papayagan ang sinuman. Sa anumang pagkakataon, nasiraan ang ospital ko. Kung hindi, kakampihan ko silang lahat. Ang pagkakulong ng 8 hanggang 10 taon ay makatarungan lang. Shen Xiu, pinagtatanggol ka niya ang master mo ng ganyan. Kung wala kayong relasyon noon pa man, susuportahan ka ba niya? Matagal na kayong may relasyon ni mo si Chen. Ikaw na babaeng taksil at malandi. Para kang daga na tumatawid sa kalsada. May ebidensya ka ba? Kailangan ng ebidensya kapag nagsasalita. Ang dami niyang dalang regalo ngayon. Iyan ang ebidensya. Kaya wala kang matibay na ebidensya. Gawa-gawa mo lang ang kwento tungkol sa amin ni King King. Hindi ba't ginagamit mo lang ang bibig mo para susulan ang mga tao? Ano? Hindi pa ba sapat ang sertipiko mula sa ospital? Sertipiko mula sa ospital? Ang ospital ay pag-aari ng kalaguyo mo. May bisa ba ang sertipiko ng ospital? 院的证明不作数。 Kung gayon, ipapakita ko sa iyo ang matibay na ebidensya. Anong matibay na ebidensya? Let's play ang video. Yuzhao. Ngayong gabi. Hindi ba't inosente ka at ni hindi pa nakakahawak ng kamay ng lalaki? Kaya pala kinansela ng nobyang ito ang kasal sa huling sandali. Huwag. Huwag niyo ng A-play. Huwag niyo ng A-play. Huwag niyo ng A-play. King King, paano mo nagawa ang ganitong kahalayan kasama si Yuzhao? Sayang ang tiwala sa iyo ni na mama at papa. Mama, sabihin niyo po sa kanila na itigil na muna. Shen Xiu, kailangan mo ba talagang sirain ng tuluyan ang kapatid mo para makontento ka? Huwag niyo ng A-play. Masakit sa mata. Ay, pause. Nakita niyo na bang lahat ng malinaw?
Marami pa akong clips. Video nila na nagtatalik sa hotel. Tama na yan. Nang pagtaksilan mo si Shiu, dapat alam mo na, kayo ni Shiu ay tapos na. Inaamin ko na sa relasyon namin ni Shiu. Medyo nagkulang ako. 神， Eh ikaw, wala ka man lang bang pagsisisi? Ang kasalanan ko ay naging masyadong mabuti ako sa'yo. Masyadong nagtiwala, kaya hinayaan kitang paulit-ulit. Napagtaksilan ako, saktan ako ng walang kahit anong pagsisisi. Kahit na nagkamali ako sa pagtataksil sa'yo. Ano naman ang mabuti sa'yo? Ang kabit mo ay nagdala ng bilyong dote para pakasalan ka. Ano pa ang pinagpapanggap mong inosente? Ikaw ang unang nagtaksil. 在先， Kaya pumili ako ng iba. Kung hindi mo ginamit ang lahat ng paraan, paano mo maaakit ang isang tulad ni mo si Chen? Isang taong pinagpala ng langit. Kami ni Shiu, magkakilala na mula pa noong estudyante kami. Palagi ko siyang nililigawan. Pero dahil sa'yo, paulit-ulit akong tinanggihan ni Shiu. Ngayon, kailangan ko pang magpasalamat sa pagkakamali mo. Dahil tinupad mo ang matagal ko ng one-sided love. Kaya talagang nakikisimpatya ako sa'yo. Kahit pa pumayag si Shen Shiu sa proposal mo, ginagawa niya lang iyon para inisin ako. Hindi siya pwedeng magpakasal sa'yo ng totoo. Problema ko na iyon. Sa madaling salita, ngayon, ang totoo ay tuluyan mo nang nawala si Shiu. Huwag mong isipin na dahil ikaw ang tagapagmana ng pamilya mo, ay hindi na kita kayang galawin. Subukan mo. Galawin mo ako. Tingnan natin kung makakalabas ka pa ng buhay. Lipunan na may batas ito. Ang lakas ng loob mong bantaan ako. Kahit na ordinaryong tao lang ako. Walang pera at kapangyarihan, may paraan din ako para lumaban. Kailangan ko lang mag-livestream para sirain ang reputasyon ng kumpanya niyo. Nakikipagkumpetensya ka sa akin sa pagiging malupit. Maniwala ka man o hindi, mayroon akong 1,000 paraan. 10,000 paraan para mamatay ka ng makatwiran at legal. Ikaw, baliw na walang pakialam sa batas. Ang mga walang pera at walang kakayahan. Ang kailangang maging baliw na walang pakialam sa batas. Pero ang mga tulad ko, ay makatwiran at legal. Isang disenteng negosyante. Hayaan mo na. Siya ang young master ng pinakamayamang pamilya mo. Kakasibak lang niya sa manager mo kanina. 职位 Ang lakas pa ng loob mong sigawan siya. Ayaw mo na bang magtrabaho? Kung aatras ako ngayon, hindi ba't nakakahiya yon? Mga tanga, 智障， mga tao. Itapon niyo sa labas ang mga maingay na palakang ito. Ngayon din. Ngayon din. Opo. Mo si Chen. Ako. Ako ang tunay na ina ni Shiu. Hindi mo naman siguro balak na pati kaming pamilya Shen ay itapon din sa labas, di ba? Itapon silang lahat. Shiu. Shen Shiu, balak mo bang konsintihin ang tagalabas na ito? Nabastusin ang mga magulang mo. CJ, Shen Shiu. Mula ngayon, 开始 ang pamilya Shen ay walang anak na tulad mo. Mula ngayon, kahit lumuhod ka pa o magmakaawa, hindi ko papayagan na. Tumuntong ka pa sa pamilya Shen kahit isang hakbang. CJ, susundin ko ang gusto nyo. Mula ngayon, ang tatay ko ay iisa lang. Siya ang tatay na nagpalaki sa akin. Shiu, walang magulang sa mundo ang nagkakamali. Ang tunay mong ama ay walang pakialam lang. Tatay, hindi niyo pa ba nakikita? Ang pamilya Shen ay hindi ako tinatanggap. Mula nang mahanap nila ako, ako ay naging pabigat na. Sa pamilyang iyon, kahit anong gawin ko, kahit anong pagpaparaya, hindi pa rin ako makibagay. Huwag ka nang umiyak, anak. Huwag ka nang umiyak. Nandito lang si tatay. Para sa ampon nilang iyon, kaya nilang isakripisyo ang lahat sa iyo. Kaya kung naisip mo na, kahit na nasaktan ka na, at hindi ka pa rin makibagay sa pamilyang iyon, hayaan mo na, hindi na kailangan. Kahit paano, sa nakalipas na 20 taon, kahit wala sila, masaya pa rin ang buhay ko. Sa mga nagdaang taon, hinayaan kitang masaktan. Iginagalang ko ang desisyon mo. Huwag kang malungkot. Ikaw ay palaging anak ko. Opo. Ikaw ay nararapat lang sa matandang nag-aalaga ng baboy sa probinsya. Maging tatay mo, matanda. Kung gusto mong tanggapin si Shen Shiu, walang problema. Pero, ang aming pinakamamahal na anak na pinalaki namin ng maayos, King King, hindi kanya tatanggapin. 是你的，
King. Anyway, tigil. Mabuti pa'y kalimutan niyo na ang ideyang iyan. Ako ay mula sa isang mayamang pamilya. Ang panganay na anak ng pamilya Shen. Matandang nag-aalaga ng baboy. Huwag kang umasang makakapit sa akin. CJ, ang anak ko, mula simula hanggang wakas, ay iisa lang, si Xiu. Ang panganay na anak ng ibang pamilya. Paano magiging anak ko? Shen King. Kung gusto mong makipag-agawan, ang walang kwentang lalaking iyon na si Lu Yuzhao, ibinibigay ko na sa iyo. Kunin mo na. Palabasin niyo sila. Huwag niyo akong hawakan. Aalis ako. Hihintayin kong magsisi ka. Shen Xiu. Hindi ko ba alam kung anong ugali mo? Magsisi ka lang. Umiyak ka lang. Sa wakas, tahimik na rin. Xiu. Papakasal ka ba sa akin? Pumapayag ako. Ang kasal ngayon, walang dumalo sa mga nakatatanda ng pamilya mo. Ang seremonyang ito, ituring mo na lang na proposal ko. Pagkalipas ng isang buwan, bibigyan kita ng isang napakagandang kasal. Gusto kong malaman ng buong mundo na pinakasalan ko na ang babaeng mahal ko. Pwede ba? Siyempre pwede. Kaya ngayon, tapos na ang kasal. CJ, umuwi na tayo. Yuzhao, mahal na mahal ka niya. Hindi siya pwedeng magpakasal kay Mo si Chen. Kung gusto niyang magpakasal, matagal na sana siyang nagpakasal. Bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon para sabihin yan? Alam ko namang nagsiselos lang siya. Kailangan ko lang siyang suyuin ng kaunti. Iiwan niya agad si Mo si Chen at babalik para magmakaawa sa akin. Kaya, ang ibig mong sabihin, si Shen Xiu at ang tagapagmana ng pamilya mo, hindi talaga sila magpapakasal. Siyempre, hindi. Hindi niyo ba siya kilala? Kung gaano niya ako kamahal. Nang malaman niyang magpapakasal ako kay King, sobrang nagalit siya. Kung hindi, bakit pa siya mag-aabala ng ganito? Para imbitahin ang tagapagmana ng pamilya mo. Para suportahan siya. Kung gaano niya ako kamahal. Alam nating lahat. Kaya lang, nakikita ko kay Mo si Chen. Mukhang seryoso siya sa kanya. Hindi kaya siya magkagusto sa kanya. Dahil sa pera. Siyempre, hindi. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Mo si Chen? Matagal na niyang nililigawan si Shen Xiu. Kung mukhang pera ang kapatid mo, matagal na sana siyang pumayag. Tama. Sa bagay, kaya sigurado ako, hindi matutuloy ang kasal na ito. Lalabas na silang lahat. Lumabas na ang mga bisita. Teka. Bakit lumalabas na ang lahat? Tapos na. Hindi na tuloy ang kasal, ibinalik na ang mga regalo. Tama nga ang sinabi ng anak ko. Ano bang sinabi ko? Kung hindi tayo nahuli ng kaunti, baka naloko na tayo ni Shen Xiu, di ba? Anyway, akala ko pa naman magaling siya. Yun pala, umaarte lang para lokohin tayo. Kilalang kilala ko si Xiu. Kahit mamatay siya sa gutom, ibibili pa rin niya ako ng kape gamit ang huling pera niya. Sa buong buhay niya, hindi siya makakaalis sa akin. Tingnan nyo, lalabas na ang mga bida. Ngayong araw, dahil sa anak na ito, nawalan tayo ng mukha. Xiu, alam kong ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. Habang mas nagsiselos ka, mas nagagalit ka, pinapatunayan lang nito na mas mahal mo ako. Hayaan mo siya. Umuwi na tayo.
Tandaan mo ang sinabi ko. Wala pang 12 oras, iiyak ka at babalik para magmakaawa sa akin. Gusto ko sanang agawin ang lahat kay Shen Xiu. 过来， Pero malayo ang agwat ni Lu Yuzhao kay Mo Si Chen. 千万万倍。 Kung ganoon kamahal ni Shen Xiu si Lu Yuzhao, ipaubaya na lang natin ang lalaking ito sa kanya. Kapag naging asawa na ako ng tagapagmana ng pamilya mo, wala na akong poproblemahin habang buhay. King, hindi na tuloy ang kasal ngayon. O kaya, magpakasal na muna kayo ni Yuzhao. 正吧？ Tita, kung hindi matutuloy ang kasal, edi huwag na. Hindi ako magiging dahilan para maghiwalay ang ate ko at ang bayaw ko. King, anong ibig mong sabihin? King, dahil ba, sinira ng ate mo ang kasal natin, kaya ka nagagalit. Masyado kang nag-iisip. Bigla ko lang naisip na ayaw ko na palang magpakasal sa'yo. Puntahan mo na lang ang ate ko at suyuin mo siya. Pa, tara na po. King, ang kasal ay isang seryosong bagay. Hindi ito biro. Bakit kanina gusto mong magpakasal? Tapos ngayon ayaw mo na. Napag-isip-isip ko lang po. Nagwala ng ganito si ate ngayon. Siguro mahal na mahal niya talaga ang bayaw ko. Pamilya natin si ate. Nasasaktan akong makita siyang nagmamahal pero hindi nasusuklian. Kaya, susuko na ako. Magpaparaya ako. Ibibigay ko na sa kanya ang bayaw ko. King, ikaw ang mahal ko. Basta pumayag ka lang. Hayaan na natin siya. Basta masaya tayong dalawa, sapat na iyon. Ang selfish mo naman magsalita. Kahit kailan hindi inamin ni Xiu. Nakapatid niya ako. Pero sa puso ko, siya ang nakatatandang kapatid ko habang buhay. Talagang, hindi ko kayang makita siyang nasasaktan. King, ikaw ang unang nang agaw sa akin sa kasal. Kaya napilitan akong tanggihan ang ate mo. Oh, naiintindihan ko na. Nagsiselos ka rin tulad ng ate ko. Sinasadya mong sabihin yan, di ba? Masyado kang nag-iisip. Hindi naman talaga kita minahal. Nilapitan kita noon, para lang tulungan ang ate ko na subukan ka. Ano ka mo? Mas mabuting hanapin mo na agad ang ate ko at suyuin mo siya ulit. Tapat siyang nagmamahal sa'yo. Sinaktan mo ang isang babaeng nagmamahal sa'yo ng ganyan. Hindi ka ba natatakot na tamaan ka ng kidlat? Ikaw ang unang lumandi sa akin. Inakit mo ako. Ngayon ayaw mo na at sinusumpa mo pa ako. Ano naman ngayon? Dapat kang ang magpasalamat. Na nakatagpo ka ng isang tulad ng ate ko, isang babaeng baliw na baliw sa'yo. Shen King, ang lakas ng loob mong paglaruan ako. Paano na ngayon? Anak, parehong hindi mo mapakasalan ang tunay at peking anak ng pamilya Shen. Kapag kumalat ito, saan natin itatago ang mga mukha natin? Bakit ba kayo nagmamadali, ma? Nandyan pa naman si Shen Xiu. Kahit hindi kasing paborito si Shen Xiu, kaysa kay Shen King. Si Shen Xiu pa rin ang tunay na anak ng pamilya Shen. Hindi ako naniniwalang kapag kinasal kami ni Shen Xiu, walang ibibigay ang pamilya Shen sa kanya. Haiz, sige na nga. Kahit hindi kasing yaman si Shen Xiu tulad ni Shen King, mayaman pa rin ang pamilya niya. Kaya lang, kawawa ka naman at kailangan mo pa siyang balikan. Huwag kayong mag-alala, ma. Sisiw lang sa akin ang suyuin si Shen Xiu. 轻松的跟喝水一样。 Pero sumama na siya sa pamilya mo. Paano mo siya hahanapin? Bukas na ang turnover ng bagong bahay. Iyon ang bahay na binili niya gamit ang lahat ng ipon at inutang niya para sa kasal. Siguradong pupunta siya para kunin ang bahay. Bukas, pupunta ako sa bagong bahay para hintayin siya. Mabuti. Maghanda ka na. Isang bagsakan lang. Ito ba ang manugang kong si Xiu? 吧， Ang pasaway mong apo. Araw-araw kang kinukwento sa akin. Kabisado ko na nga ang pangalan mo. Lolo, 哎， mabait na apo. Halika rito. Tanggapin mo itong munting regalo ko. Mabait na apo. Halika rito. Tanggapin mo itong munting regalo ko. 收下吧。 Nagbigay na po si Chen ng isang marangyang villa. Hindi na po kailangan ng mga ito. 哎， Bigay niya iyon. 那 Iyon ang dowry niya para sa iyo. Ito naman ang regalo ko sa unang pagkikita natin. Dapat mo itong tanggapin. Tungkol dito, ang dami ko na pong bahay.
Hindi ko po alam kung ano ang gagawin sa mga ito. Madali lang yan, papalitan ko ng cash para sa iyo. Gagawin kong cash lahat. Para ligtas sa bangko. Para kumita ng pera ang pera mo. Isa pa, ang mga ibinigay ko sa iyo ay hindi mga bahay, kundi mga minahan. 12 minahan ng pamilya mo sa Southeast Asia. Minahan. Minahan po. Magkano po kaya iyon? Hindi naman ganoon kalaki. Ginagawa ko ito para may masandalan ka. Sa pagpapakasal mo sa pasaway na ito. May pera kang pambaka-baka para may kumpiyansa kang gawin ang kahit ano. Salamat po, Lolo. Naiiyak ka na ba sa tuwa? Gusto mo ba talaga? Dagdagan ko pa kaya? Gusto ko lang makita kang masaya. Naku, hindi po, hindi po. Natouch lang po ako ng sobra. Ang pagbibigay niyo po nito ay nagbibigay sa akin ng sense of security. Hindi po dahil sa pera. Nirerespeto niyo po ako. Iniisip niyo po ang kapakanan ko. Namanghalang po ako. Ito po ang unang pagkakataon bukod kay tatay na naramdaman ko ang kabutihan. Kaya, mula simula hanggang dulo, wala ka bang nakitang mabuti sa akin? Ganoon ba? Hindi naman pareho iyon. Ang tinutukoy ko ay ang pag-aalaga ng pamilya. Ikaw ay asawa ko. Kaya magkaiba iyon. Tama iyon. Shiu, pumapayag po ako. Inilipat ang kasal sa susunod na buwan, tama ba? Opo, Lolo. Mayroon po ba kayong mungkahi? Siyempre, wala na. Pinakamabuti na ang kasal sa susunod na buwan. Magkakaroon ako ng sapat na oras para ihanda ang kasal ninyong dalawa. Lolo, minsan lang ako ikakasal sa buong buhay ko. Hayaan niyo na po akong maghanda. Gumawa tayo ng kanya-kanyang plano. Sa huli, papiliin natin si Shiu. Kung kaninong plano ang gusto ni Shiu, iyon ang susundin. May problema ba? CJ, Shiu, mga plano sa kasal para mapagpilian mo. CJ, ganito pala ang pakiramdam ng pinapahalagahan ng iba. Talagang papahalagahan ko ang taong nasa harap ko ngayon. Hello. Hello po, Miss Shen. Tumatawag po ako mula sa property management ng Jinbi Huang. Bukas po ang schedule ng inspection para sa bago ninyong bahay. Pakidala po ang mga kailangang dokumento para sa inspection sa tamang oras. Sige, salamat. Bukas sa pag-inspect ng bahay, sasamahan kita. Bukas sa pag-inspect ng bahay, sasamahan kita. Lolo, marunong ba kayong mag-inspect ng bahay? Magdadala ako ng isang team ng mga eksperto. Naku, wag na po. Mukha po kayong mangungulekta ng protection money niyan eh. Hindi mukhang mag-i-inspect ng bahay. Kung ganoon, hayaan mong samahan ka ni si Chen, apo. Lalaki yan, wag mong hayaang tumambay lang siya. Opo, Lolo. Gustong-gusto ni Xiu si Lu Yuzhao. Pero siya mismo ang nagkansela ng kasal ngayon. Mahal, hahayaan na lang ba natin ito? Ginusto niya yan kaya panindigan niya. Hindi man lang nakipag-usap sa atin bago magdesisyon. Ngayong gumawa siya ng eskandalo, paano niya aayusin ito? Kung hindi lang sana gumawa ng gulo si King King at sumingit sa pagitan ni na Xiu at Lu Yuzhao. Bakit naman gagawa ng ganoong eksena si Xiu? Ngayon, siya rin ang magsisisi. Gusto ba niyang tayong mga magulang pa niya? Ang maunang yumuko sa pamilya Lu at dagdagan ang dote para lang pagtawanan tayo. Papa, ganoon na nga po ang gawin natin. King King. Naku, King King, anong ginagawa mo? Tumayo ka nga riyan. Papa, Mama, ako po ang may kasalanan ngayon. Hindi ko po sana ginulo ang kasal ni ate. Nang makita kong nasaktan at nadismaya si ate, nadurog din po ang puso ko. Kaya sana po matulungan ko siyang balikan ang bayaw ko. Pamilya po natin si ate. Dahil nakikita kong napakaunawain mo. Susundin natin ang gusto mo. Ibigay na natin ang kondo sa Xiangyang Shijicheng. Yung 200 square meters na luxury condo na may river view. Bilang dot niya. Na-inspect ko na ang bahay kanina. Handa na ang lahat. Hinihintay ko na lang na bumalik sa mga bisig ko si Xiu. Napakadaling utuin ni Shen Xiu, bigyan mo lang ng siopao. At konting matatamis na salita, bibigay na yan. Hindi ko na kailangang maghirap para suyuin siya. Ikaw na lang ang mag-park ng kotse. Kailangan ko nang magmadaling umakyat dahil sa pagkuha natin ng marriage certificate. Na-late na ako sa schedule ng house inspection. Hindi ko alam kung naghihintay pa rin ang property management sa bagong bahay. Teka lang.
Bakit? Akin na ang marriage certificate, ako na ang magtatago. CJ! Ito sa'yo, akin na. Pati yung sa'yo, akin na rin. Ako na ang magtatago. Sige na, sa'yo na lahat, ikaw na magtago. And, Mo, sa habang buhay nating pagsasama, alagaan mo sana ako. Shiyu, napakabilis ng mga pangyayari. Sa sobrang bilis, kinakabahan tuloy ako. Kagabi, hindi ako makatulog. 睡着。 Sa takot na ang pagpayag mong magpakasal sa akin, ay isa lamang panaginip. Totoo ang lahat ng ito. Si Chen, susubukan kong ibigay ang buong pagmamahal ko sa'yo, at pagbubutihan ko ang pag-aalaga sa pamilya natin. Shiyu, salamat sa iyo. Salamat dahil mula ngayon, hindi na walang laman ang puso ko, para may karapatan na akong yakapin ka. Halikan ka. Si Chen. Dapat din akong magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. Sa pagbibigay sa akin ng tahanan. Sa pagbibigay sa akin ng kumpiyansa. Mauna ka na sa itaas. Ipapark ko lang ang kotse. Susunod ako agad. Sige, magkita tayo mamaya. Magkita tayo mamaya. Lolo, pwede ka na pong mapanatag ngayon. Kasal na po kami ni Shiu. 经领了。 Ethan, ikaw na bata ka pagkatapos ng maraming taon. Sa wakas ay may nagawa ka ring tama. Tama na po, kailangan ko na pong ipark ang kotse. Para masamahan ko na si Shiu. Saan ba ang bagong bahay ng apo ko? Gusto ko ring makita. Wag na po, wag na po. Maliit lang po ang 2-bedroom apartment, hindi ka siya ang maraming tao. Wag na po kayong pumunta. Nasa honeymoon phase pa po kami ni Shiu. Kahit sino, wag ninyong subukan. Istorbohin ang oras naming dalawa. Kung hindi ko sasabihin ang address, siguradong hindi niyo po malalaman ang mga furniture at appliances sa bagong bahay ng apo ko. Kailangan ang lolo ninyo ang maghanda. Ano? Na-inspect na ng pamilya ko. Opo, Miss Shen. 10 minuto ang nakalipas. Tapos na pong ma-inspect ang bahay ninyo. Lahat ng proseso ay tapos na. Kumatok na po kayo ngayon. Siguradong nasa loob pa ang pamilya ninyo. Ano? Na-inspect na ng pamilya ko. Opo, Miss Shen. 10 minuto ang nakalipas. Tapos na pong ma-inspect ang bahay ninyo. Lahat ng proseso ay tapos na. Kumatok na po kayo ngayon. Siguradong nasa loob pa ang pamilya ninyo. Pangalan namin ni Lu Yuzhao ang nasa titulo. Siguradong si Lu Yuzhao ang nag-inspect. Lu Yuzhao, Lu Yuzhao. Lumabas ka, lumabas ka. Shiu, ikaw ba yan? Shiu, sa wakas dumating ka rin. Kanina pa kita hinihintay. Sabi ko na nga ba ikaw yan? Anong karapatan mong tumira sa bahay ko? At sa bagong bahay ko pa. Naligo ka pa at ganyan ang suot mo. Wala ka bang hiya? Shiu, ito ang bahay natin bilang mag-asawa. Sinadya kong mauna para inspect at tanggapin ang bahay. Para sorpresahin ka. 看， Naghanda ako ng siopaw at wine na paborito mo. Tingnan mo itong mga bulaklak. 这些花，这些 Gusto mo ba ang mga regalong ito? At itong isang plato ng siopaw mula sa Hui Fenglong. Umalis ako bago pa sumikat ang araw. Pumila ako para bilhin ito. Huwag mong isipin na sa pagitan nating dalawa, maayos ng isang plato ng siopaw ang lahat. Shiu, ito ang siopaw ng pag-ibig natin. Nung nililigawan pa kita, 2 taon kitang binibigyan nito. Siopaw ng Hui Fenglong. Natatandaan mo pa ba? Kahit sobrang lamig, bibili ako ng siopaw. At itatago sa loob ng jacket ko para manatiling mainit para sa iyo. Maghintay ka sa ibaba ng dorm para makakain ka. Shiu, Shiu. Mainit pa ang siopaw mula sa Hui Fenglong, kainin mo na. Ilang oras kang pumila para mabili yan? Alas 5:30. Hay nako, huwag ka nang magtanong ng ganyan. Hindi rin naman ako makatulog sa umaga. Kainin mo na, basta gusto mo. 喜欢。 Kahit hindi ako matulog para bumili, bukal sa loob ko. Bago mo ako niligawan, 2 taon kang nagbigay ng siopaw. Pagkatapos mo akong makuha, ilang beses ka nagbigay? Ako. Hindi ba't pareho na tayong nagtatrabaho pagkatapos? Wala na ring oras. Walang oras.
Pagkatapos mong magustuhan si Shen Qingqing, nagkaroon ka ng oras. Araw-araw kang pumupunta sa palengke ng seafood sa Timog para bumili ng pinakasariwang seafood para magluto ng seafood congee. Ang oras na ginugol mo rito kumpara noong nililigawan mo ako at pumipila para bumili ng siopao. Siguradong mas marami, di ba? Shiu, nagpakahirap ako ng ganyan. Hindi ba dahil kapatid mo si Qingqing? Kung hindi dahil sa iyo, gagawin ko ba ang mga ito para sa ibang tao? Gusto ko rin namang matulog ng mas matagal. Hindi ako nandito para makinig sa mga kalokohan mo. Bahay ko ito. Pakiusap, umalis ka. Agad-agad. Shiu, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Huwag mo akong paalisin tuwing nagagalit ka. 3 taon tayong nagsama. Hindi ba karapat-dapat na patawarin mo ako? Sa nag-iisang pagkakamaling ito. Tanungin mo ang konsensya mo. Sa relasyon nating ito, wala kang dapat ikahiya. Bahala ka kung ano ang gusto mong isipin. Nasa nakaraan ka na. 都已经成了过去式。 Huwag ka nang magalit. Patawarin mo ako. Sumpa ko, mula ngayon, lalayo na ako sa kapatid mo. Lahat ng bagay ay ikot sa iyo. Hindi ako magkakaroon ng ibang intensyon. Hindi ako aalis. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Kung tatawag ako ng security para kalagkarin ka palabas. Ayaw mo ng maayos na usapan, gusto mo pa ng dahas. Kayong mga babae, talagang hindi dapat binibigyan ng masyadong mukha. Lu Yuzhao, nababaliw ka na ba? Nababaliw na nga ako. Pinilit mo akong mabaliw. Nabulag ka ng selos. Sinira mo ang kasal at ginawa mo akong katatawanan sa mga kamag-anak at kaibigan. Masyado na kitang pinagbigyan. Nag-aaway ba sila sa loob? Ma, nasa honeymoon phase pa sina ate at kuya. Baka nag-iinit na sila, mukhang maling oras ang pagdating natin. Talagang nakakahiya. Young master mo, hindi ko inaasahang darating din kayo. Bakit kayo nandito? Ito ay usaping pampamilya ng mga Shen. Masyado na kayong nakikialam, young master mo. Teka lang, young master mo. Nasa loob sina ate at kuya. Baka kakarating lang nila. At nag-iinit pa ang kanilang pagmamahalan. Masyadong maingay. Hindi magandang pumasok tayo at abalahin ang mag-asawa. Sino ka? Young master mo, ako ang nakababatang kapatid ni Shen Xiu. Nagkita tayo sa kasal, nakalimutan niyo na ba? Pasensya na. Hindi ko namumukhaan ang mga pangit. Pangit ako. Xiu, buksan mo ang pinto, Xiu. Young master mo, huwag niyo na po silang guluhin mag-asawa. Tingnan niyo po ako. Mas inosente ako kaysa kay Shen Xiu. Ikaw at ang pangit na palakang iyan. Yung video ng mga kahalayan niyo sa hotel, marami pa akong kopya niyan. Inosente. Kung ganoon, nakita na ni Young Master mo ang kakayahan ko. Young Master mo, gusto mo bang subukan? Ang pangit mo na nga. Feeling maganda ka naman masyado. Lumayas ka. Umalis ka rito. Young Master mo. Xiu, buksan mo ang pinto, Xiu. Young master mo, sinabi ko na sa inyo, napakaganda ng relasyon ng ate ko at ng bayaw ko. Huwag na natin silang istorbuhin. Nasa kalagitnaan sila ng paglalambingan. Hindi nila bubuksan ang pinto. Sabi ko naman sa inyo, napakatindi ng laban nila sa loob eh. Young master mo, siguro naman naniniwala na kayo ngayon. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Napagod ka siguro. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala. Naturuan ko na sila ng leksyon. Ikaw ang nagturo ng leksyon sa kanila. Pero hindi pwedeng mawala ang leksyon mula sa sarili mong asawa.
Hindi mo ba sila aawatin? Shio, ano pang tinutunga mo dyan? Awatin mo sila bilis. Na, ate, kung mabugbog at mapilayan ang bayaw ko, 心疼的 hindi ba't ikaw rin ang masasaktan? 那头 Hindi ba't ikaw ang nakipag-agawan sa malaking basurang iyan? Para gawing kayamanan mo. Ngayong nadumihan na ang kamay mo, ipapasa mo sa iba. Ang isang mapagmanipulang tulad mo ay kinakampihan pa ng mga magulang natin. Masasabi ko lang na kung ano ang puno, siya ang bunga sa pamilya Shen. Bastos, akala mo ba hindi kita kayang saktan? Ginoo, wala na po tayong anumang ugnayan. Sino po kayo? Para mag-astang ama sa harapan ko. Ek, dala lang ng galit ang mga sinabi ni Papa noong araw na yon. Sa paningin nyo, kayo lang ang tao. Kayo lang ang may puso. May mamatay na. 人了， Tulong. 命啊！ Shiu, mamatay na ako sa bugbog. Mabibiyuda ka. 啊！ Ano pang tinutunganga mo dyan? Iligtas mo ako bilis. Bahala kayo. Ikaw. Kahit ikaw pa ang panganay ng pamilya mo, wala kang karapatang manakit ng tao sa pamamahay ng iba. Tama, yaong master mo. Kung ganyan nyo bugbugin ang bayaw ko, siguradong masasaktan ng husto ang ate ko. Kung magsasalita ka pa ng kalokohan, hindi ako mag-aatubiling ipakulong ka ng ilang taon. Para matuto kang itikom iyang bibig mo, na puro kasinungalingan ang lumalabas. King, alam ko na nga ba, 我就知道， nag-aalala ka pa rin sa akin. Huwag mo akong hawakan. Bayaw kita. Huwag mong hayaang magkamali ng akala si yaong master mo. King, anong ibig mong sabihin? Bayaw, nilinaw ko na sa iyo noong araw na yon. Naging malapit lang ako sa iyo, para tulungan ang ate ko na subukan ang katapatan mo. Ngayon, nakita ko na ng malinaw ang puso ko. Gusto ko lang ang isang tulad ni yaong master mo, isang tapat na lalaki. Isang masamang lalaki na naman ka sa dalawang ilog na tulad mo, huwag kang lalapit sa akin. Ikaw, Shen King, hindi ko inakala na ganyan kang klaseng babae. Mali ang pagkakakilala ko sa'yo. Anong ikinagagalit mo? Ang anak ko, si Shiu, hindi ba't nagkamali rin siya sa'yo? Tamang-tama. Ngayon wala na kayong utang sa isa't isa. Sa hinaharap kayo ni Shiu, mabuhay kayo ng maayos. Isara niyo ang pinto at mamuhay kayong dalawa. Tama si Mama. 你 Ang ibig niyo bang sabihin, handa pa rin kayong ipakasal si Shiu sa akin? Siyempre naman, kung hindi lang dahil sa nangyari sa araw ng kasal. Nagwala si Shiu para maglabas ng galit. Matagal na sana kayong mag-asawa. Mula ngayon, sa pinakamamahal kong anak na si King, hindi ka na pwedeng magkaroon ng kahit anong ilusyon. Opo. Siguradong lalayo ako kay King. Kaming pamilya Shen ay nandito ngayon. Para sa kasal niyo ni Shiu. 婚事的事儿。 Mabuti naman. Mga biyanan ko, ang opinyon nyo ang pinakamahalaga. Handa akong sumunod sa mga plano nyo. Natatakot lang ako na baka hindi pumayag si Shiu. Anong karapatan niyang tumanggi? Ang kasal ay isang malaking bagay na syempre mga magulang ang nagdedesisyon. Tingin nyo ba sa akin patay na? Ikaw na tagapagmana ng pinakamayamang tao. Ang luwag ng oras mo parang mga tambay sa kanto. Sa kasal, isang tawag lang nandyan ka na agad. Ngayon na may nag-i-inspeksyon ng bahay, nandito ka rin. Bakit kahit saan nandyan ka? Kung saan may masamang tao na umaapi sa asawa ko. Nandoon ako. Pwede kang maging mayabang sa ibang 拿 lugar. 到。 Pero bahay ko to. Lumayas ka. Ang lugar na ito ay hindi kailanman magiging sa inyo. Shiu, anak kita. 女儿， Ang sayo ay sa akin din. May problema ba sa sinabi ko? Hindi ba't pinutol niyo na ang ugnayan sa akin mula pa noong araw ng kasal? May sinabi lang ang mga magulang mo, itatanim mo na sa isip mo habang buhay. Ate, mali ka dyan. 这就是你的不对了。 Bakit ka pa nagtatampo kina mama at papa? Alam mo ba, para tulungan kang bawiin ang bayaw ko, nagdala pa sila ng dote para sa'yo. 陪嫁来的。 Kaya kong magtiis, pero hindi na ako makakapagpigil. Ayaw mo bang malaman kung ano ang dote nila? Mukhang interesado ka pa rin sa mga ibibigay ng pamilya. Kaya sasabihin ko sa'yo, handa kaming bigyan ka ng malaking apartment na may view ng ilog bilang dote. Mula ngayon, magpakabait ka at huwag mo nang aawayin ang kapatid mo. 妹妹 Anak ka pa rin ng pamilya Shen. 还是我沈家的女儿。 Siete, ang galante naman. Ano bang nagpabago sa isip nyo?
para bigyan ako ng bahay na nagkakahalaga ng milyon-milyon bilang dote. Bago ako ikasal, 结婚， wala kayong nilabas ni isang kusing. Pero handa kayong ibili ang ampon nyo ng 30 milyon yuan na villa. Pero ayaw nyo akong pahiramin ng 50,000 yuan para makumpleto ang down payment sa bahay na to. Ang anak na pinalaki ng nag-aalaga ng baboy ay talagang mapagkwenta. Tapos na yun, bakit mo pa inuungkat? Isa pa, hindi ka namin pinahiram ng 50,000 yuan. Hindi ba't nabili mo pa rin ang bahay na to? Kaya nga, Ginang-an, hindi ako 沈家养大的。 at hindi rin ako gumastos ng kahit isang kusing ng pamilya Shen. Bakit naman ako makikinig sa inyo? Kung hindi ka makikinig sa amin, kanino ka makikinig? Ako ang tunay mong ina. Tunay na ina. Sa kasal, lahat kayo ay pumanig kay Shen Qingqing. 青青， Basta't magkasama sina Shen Qingqing at Liu 飞 Yuzhao. 了， Naisip niyo ba ang tunay na anak na ito? 起来我这个亲生女儿吗？ Hindi ko akalain na ganyan ka magtanim ng galit. 记仇！ Inosente ang kapatid mo. Bakit kailangan mo siyang patulan? Hindi ko siya pinapatulan. Ang lalaking inagaw ni Shen Qingqing. Sa kanya na lang. Ang lugar ko ay hindi basurahan. Lalong hindi refugee camp. Hindi ka siya ang ganyang kalaking basura. Ek, huwag mo akong tawaging ate. Wala akong kapatid na babae. Shiu, tinulungan lang kita na subukan ang lalaking pinili mo. Hindi mo man lang ako inintindi. Bagkus ay paulit-ulit mo pa itong isinusumbat. Sa tingin ko ay hindi mo rin naman mahal si Liu Yuzhao. Kung hindi, bakit ka magagalit ng ganyan sa maliit na bagay? May nagmamarunong dito at nag-lecture sa akin. 教训我， Ano naman ang pinapalabas mo? Nagkukunwaring malaking lobo. Ikaw, Qingqing, mahal talaga ako ng ate mo. Naniniwala ako sa pag-ibig natin. Tayo ang tunay na pag-ibig. Bayaw, tingnan mo siya. 看他， Hindi lang niya kinansela ang kasal sa mismong araw. Tinanggap pa niya ang alok ng ibang lalaki na nagpahiya sa iyo. Ngayon ay nakikipag-flirt pa siya kay Young Master mo sa harap mo. Iyan ba ang tunay na pag-ibig? Shiu, nanakit ka na. Nanigaw ka na. Gumanti ka na ng sobra sa akin. Dapat ay humupa na ang galit mo, di ba? Asawa ko. Kung hahayaan mo silang magpatuloy sa panggugulo, iisipin nilang kontrolado ka na ng 200 square meter na bahay na iyan. Tayong dalawang bata ay pwedeng gumamit ng pamalo para palayasin sila. Pero ang dalawang nakatatanda, hindi magandang manakit. Tumigil ka sa kalokohan. Ito ay isang high-end apartment na may river view, 200 square meters. Kung patuloy kang magmamatigas at walang utang na loob, babawiin ko ang bahay na ito. Bawiin nyo ang mga gamit ng pamilya Shen nyo. Hindi ko kailangan. Shiu, bata ka pa. Ngayong tumanggi ka, balang araw ay magsisisi ka. Walang silbi ang pagmamatigas mo. Naisip mo ba na baka dahil sa kapritso mo, 任性， ay madamay pa ang 2 tao sa kahihinatnan? Shiu, kung nagtatampo ka sa akin, sige lang. Pero bakit mo tinatanggihan ang kabutihan ng mga magulang mo? Asawa ko, kung magtitiis pa ako, baka maging Ninja Turtle na ako. Huwag kang magsalita ng ganyan. Asawa ko si Shiu. Hindi ka pa nakakatikim ng bugbog kaya hindi ka natatakot, di ba? 莫是 Young Master mo, ang kasal ng mga anak ay dapat desisyon ng mga magulang. Hindi ito usapin ng mga kabataang tulad nyo na madadaan sa ilang salita lang. Kahit hindi pa tapos, hindi na rin kayo ang masusunod. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil kasal na kami. Shiu, huwag mong isipin na isuot mo ang sing-sing. Kapag magkahawak kamay tayo, ibig sabihin kasal na tayo. Shiu, pakiusap, huwag ka nang gumawa ng gulo. Huwag ka nang umarte kasama niya. Wala naman talaga kayong ginanap na kasal. Hindi pa kayo kasal. Tama. Noong araw ng kasal namin, kaalis lang namin tapos na agad ang seremonya. Umaarte lang talaga kayo. Nagdadala pa ng kung ano-anong ginto at pera sa venue ng kasal. 现金， May mukha na sana si Shen Xiu. Pero hindi mo naman nakuha ang mga iyon, di ba? 好， Nagkakamali ka. Ang mga iyon ay hindi lang nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Inilipat na iyon sa personal na account ni Xiu. Binigyan pa ni Lolo si Xiu ng 10 minahan. Na ang halaga
ay libu-libong beses ng bilyon-bilyong iyon. 10,000 beses. Kahit sino kayang magyabang. Daan-daang bilyon, trilyon, pera lang naman yan. Kung gusto lang ni Xiu, kahit ang buwan at mga bituin sa langit, kaya kong kunin para sa kanya. Tama na. Xiu, hindi kami pumunta rito ngayon para makinig sa pag-ungkat mo ng nakaraan. O para makipagtalo rito. Nagpakita na ng sinseridad ang pamilya Shen namin sa pagpapakasal mo. Huwag kang maging walang utang na loob. Ang pagkakataon, hindi palaging nandyan. Kaya kong ibigay sa iyo ang bahay na ito. Kaya ko rin. Bawiin ito sa isang salita lang. Bawiin niyo na agad. Hindi ko kailanman inasam na makakuha kahit isang kusing mula sa pamilya Shen ninyo. Sige, magmatigas ka pa. Dati, noong humiram ka sa amin ng 50,000 yuan, hindi ka nakakuha ng pera. Umiyak ka pa palabas ng bahay ng mga Shen, di ba? Ginang Shen, kapag binabanggit ninyo ito, mukhang tuwang-tuwa kayo, ano? Si Shen Qingqing, kahit kailan hindi niya naranasan ito. Siguro naranasan mo ng tratuhin ng ganyan kalamig, ano? Tama, mula pagkabata hanggang paglaki. Palagi kong pinalaki sa layaw si Qingqing. Ngayong malaki na si Qingqing, hindi niya kailanman kinailangang mag-alala sa pera. Kung hindi ako nagkakamali, ang allowance ni Shen Qingqing sa isang buwan ay hindi bababa sa 50,000, di ba? Ginang Shen, noong tumanggi kayong pahiramin ako ng 50,000 para makapag-down payment sa bagong bahay, ang lamig at ang yabang ng ugali ninyo. Hindi ko kayo maintindihan. Bakit kahit putol na ang ugnayan natin? Ngayon ay nagkukumpulan kayo rito sa akin. Nagsisiksikan sa maliit na bahay na ito. Anong kalokohan ito? Xiu, ako at ang tatay mo. Pumunta rito para bigyan ka ng bahay. Kahit hindi ka namin pinahiram ng pera noon. Pero ngayon, bibigyan ka namin ng kondo na may Riverview bilang dote. Hindi ba't pambawi na iyon? Kaninong pangalan ang nasa titulo? Alam ko na magiging mapagkwenta ka. Ang bahay ay para tirhan ninyong mag-asawa. Pero syempre, pangalan ko pa rin ang nasa titulo. 我的名字。 Iyon ba ang tinatawag na bigay? Isang high-end condo na may Riverview, 200 square meters. Sa buong buhay mo, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong tumira sa ganyan. Sa ganyang kagarang bahay, binibigyan kita ng pagkakataong tumira. Dapat magpasalamat ka sa 感 akin. 谢我，而不是 Imbes na pag-interesan ang ari-arian ko. Yung 30 milyon yuan na villa ni Shen Qingqing. Siguro nakapangalan kay Shen Qingqing, ano? Bakit ba palagi mo na lang kinukumpara ang sarili mo kay Qingqing? Sinasabi ko lang ang totoo. Kayo lang itong tinatamaan. Binibigyan kayong mag-asawa ng tatay mo. Libreng makatira sa malaking bahay. Mas mabuti pa rin kaysa magsiksikan sa maliit na butas na ito, di ba? Iniisip lang din naman ang kapakanan ng panganay. Sa huli, ano pa ba ang hindi mo ikinasisiya? Hindi sa hindi ako nasisiyahan. Kundi wala akong pakialam. Ang asawa ko, binigyan na ako ng daan-daang bilyon bilang pabaon. Mas galante pa ang biyanan ko, ibinigay sa akin ang lahat ng 10 minahan ng pamilya mo. Ang tinatawag ninyong marangya at mataas na uring kondo na may Riverview o kung anuman. Hindi ko man lang pinapansin. 没看在眼里。 Shen Xiu, ano bang karapatan nila para bigyan ka niyan? Dahil dito, marriage certificate. Talagang kasal na kami. Marriage certificate. 婚证。 Kahit wala akong pakialam na patunayan sa inyo, kailangan ko pa ring imulat ang mga mata ninyo. Ako at si Xiu ay talagang kasal na. Paano mangyayari yon? Peke yan. Siguradong peke yan. Tama. Siguradong peke yan. Xiu, ginawa mo ang lahat ng ito para sa akin, tinanggihan ang kasal doon mismo. Tapos nakipagsabuatan sa lalaking ito para magkunwaring nagpo-propose. Ngayon pagkakita mo sa akin, hindi ka pa nakakapagsalita, sinuntok mo na ako para maglabas ng galit. Ang dami mo nang ginawa, ngayon gumawa ka pa ng 2 peking marriage certificate. Hindi ba't gusto mo lang akong pilitin na magselos? May mga taong may sira sa ulo. Balita ko, gagaling kapag nakatanggap ng 108 suntok. Hindi ako mag-aatubiling kumilos. Ako mismo ang magpaparusa sa'yo. Luyuzhao, gaano katagal ka na bang hindi nananalamin? Hanggang ngayon, may pakialam ka pa rin ba sa akin? Hindi pa ba sapat ito para patunayan ang totoo? Si Mo Si Chen ang tagapagmana ng Mo Corporation. Ang hitsura at kakayahan niya ay libu-libong beses na mas magaling kaysa sayo. Gaano ba ako katanga para hindi siya piliin? Xiu, hindi ka naman mababaw na tao. Hindi nga. Pero hindi ka karapat-dapat. Ek, mahirap hanapin ang tunay na pag-ibig. Magbago ka na at makipagbalikan sa bayaw ko. Binabalaan kita. Kung magsalita ka pa ng kalokohan at guluhin ang asawa ko, huwag mo akong sisihin kung hindi kita bigyan ng pagkakataong maging tao. Ikaw,
Ikaw, anong gusto mong gawin? Ang lakas ng loob mong pagbantaan kami. Akala mo ba talaga takot kami sa'yo? Anong dapat ikatakot? Ang pamilya mo ba niya ay kayang ituring na parang basura ang buhay ng tao? Anong kahibangan ang sinasabi ninyo? 8 henerasyon ng pamilya mo namin ay pawang mabubuting mamamayan na sumusunod sa batas. Paano namin ituturing na parang basura ang buhay ng tao? Gagamitin ko lang ang posisyon ko para magiganti. Para mawala ang Shen Corporation ninyo sa Haiyan. Tigilan mo ang pagbabanta sa akin. Shen, kung hindi dahil kay Xiu, akala niyo ba sa katayuan ng pamilya Shen sa Haiyan? Makakaharap niyo ako. Dahil sa pagiging ordinaryo ni Xiu, isinantabi ko ang pagiging tagapagmana ng pinakamalaking korporasyon sa Haiyan. Ng pinakamayamang pamilya mo. 继承人的身份， Ang katayuan ng pamilya mo ay isang rurok na tinitingala lang ng pamilya Shen pero hindi maabot. Kahit na may kapangyarihan at impluensya ang pamilya mo, hindi pa rin kayo pwedeng mang-api ng tao ng basta-basta. Sino ang nagpapakalat ng chismis na nang-aapi ng tao ang pamilya mo namin? Sino ang nagpapakalat ng chismis na nang-aapi ng tao ang pamilya mo namin? Lolo mo. Si lolo mo na naman. Lolo mo. Lolo. Bakit kayo nandito? Ang unang bahay ng apo 媳妇 ko. 儿的第一套房子， Bilang nakatatanda, hindi ba dapat akong pumunta para tingnan? Kung may kulang ba rito? 缺的，给 Para makabili ng sapat na kagamitan. Ako po ang asawa ni Xiu. Ako na po ang bahala sa mga bagay na ito. Kung gusto mong magpakitang gilas, gawin mo sa ibang lugar. Pero ang pagbili ng bahay ng mga apo ko, pagbili ng bagong bahay pag-aayos 新 nito. 房这些事儿，就该 Siyempre, bilang nakatatanda, kailangan kong mag-alala. Lolo, 莫老 lolo mo, 8 taon na ang nakalipas ang inyong talumpati sa World Summit. Hanggang ngayon ay pinag-aaralan ko pa rin araw-araw. Ang inyong mga hula tungkol sa ekonomiya ay kabisado ko. Hindi ko kailanman inakala na sa buhay na ito ay makikita ko kayo ng personal. 你 Kayo 是 po ay isang tagalabas. Ako po ang tunay na ama ni Xiu. Ang Shen Corporation ay nasa negosyo ng construction material sa Haiyan. Kayo pala ang balay ko. Napakabuti ng pinalaki ninyong anak. Huwag kayong mag-alala ngayong pumasok na si Xiu sa pamilya mo. Siguradong tratuhin siya ng pamilya mo ng libo-libong beses na mas mabuti. Hindi namin hahayaang makaranas siya ng kahit anong pang-aapi. Lahat ng kay Shen Xiu ay dapat mapasa akin. 必须是我的。 Si Mo si Chen at ang pabor ng pamilya mo ay hindi rin exception. Mabuti. Lolo mo, ang aming Shen Corporation ay nasa construction materials. Hindi ko alam kung may pagkakataon na makipagtulungan sa Mo Corporation. Tayo naman ay iisang pamilya na. Madali lang yan, madali lang pag-usapan. Lolo, ang mga pagdurusa at pang-aapi na naranasan ng apo ninyo sa unang kalahati ng kanyang buhay ay lahat galing sa pamilya Shen. Ang apo ko ay napakabait at masunurin. Ikaw na ama niya. Paano mo nagawang hayaan siyang maapi? Hindi. Mula ngayon, hindi ko nahahayaan na makaranas pa si Xiu ng kahit anong pang-aapi. Dati, may kaunting hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin. Pero mula ngayon, hindi na mangyayari iyon. Lolo, bago pa man kayo dumating, gusto pa rin ng pamilya Shen na pilitin ang apo ninyo. Na ipaubaya sa walang kwentang lalaking iyan. Ano? 区区 Isang hamak na pamilya Shen na walang pangalan. Nangahas na pagtangkaan ang manugang ng pamilya mo. Ayaw niya na bang mabuhay? Hindi pagkakaunawaan lang po, hindi pagkakaunawaan. Lolo mo, akala po naming lahat na imposibleng pakasalan talaga niya ang master mo ang anak ko. Ang apo ko ay nagdala ng bilyon-bilyong dote at nagpropose sa apo ko sa harap ng maraming tao. Sa tingin niyo ba ay peke yun? Akala lang po namin ay nag-aaway ang anak ko at ang manugang ko. At naghanap lang ng taong aarte sa isang dula. 戏呀， Sino ba namang mag-aakala na totoo pala? Na basta na lang makakahanap ng tagapagmana ng Mo Corporation. Akala niyo ba sa kanya ay nagtitinda lang ng repolyo sa kalsada? Imposibleng basta-basta lang makahanap. Naisip lang po namin na paanong pakakasalan talaga ng pamilya mo ang isang tulad ni 会 Xiu. 争取他。 Isang tulad niya. Ano bang problema sa kanya? Ang apo ko ay may libo-libong magagandang katangian. Kahit ang mga bituin sa langit ay hindi kasing ningning niya. Isang taong ipinanganak na bulag na tulad mo.
Anong karapatan mong husgahan siya? Lolo mo, tama po kayo. Kami po ay mga ordinaryong tao lang. Mababaw ang kaalaman. Malayo sa inyong matalas na paningin. Isang salitang mababaw ang kaalaman. Ay sapat na ba para hugasan ang lahat ng inyong pang-aabuso sa inyong tunay na anak? Ang pamilya Shen ay talagang magaling. Pagkatapos makita kung paano nila suportahan ang ampon nilang anak, wala lang ang bagay na ito. Sa paningin nila, kahit anong mangyari, ako palagi ang mali. Kung gaano kapangit ang ugali at kilos ng pamilyang ito, ay nakita ko na talaga. Pinuto na natin ang ugnayan natin sa mismong araw ng kasal. Kaya mula ngayon, kapag nakita nyo kami, umiwas na kayo. Kung hindi, hindi rin tatahimik ang Shen Corporation. 别活了， Manugang, kumalma ka. 气， Nagtatampo lang si Xiu sa aming mga magulang niya. Pero dahil magkadugo kami, mapapatawad din niya kami balang araw. Kung gayon, hintayin niyo munang mapatawad kayo ng apo ko. Bago kayo magsalita. Lolo mo, may hindi pagkakaunawaan dito. Ano? Hindi pa ba malinaw ang sinabi ng apo ko? Umalis na kayo agad sa bahay ng apo ko. Lolo mo, isang pamilya na tayo ngayon. Kung hindi kayo aalis sa loob ng isang 消 minuto, 失， papalayasin ko ang Shen Corporation sa Haiyan. 便消失。 Manugang, Xiu, 玉， simula ng oras. Oras. Nagsisimula na. Alis, alis, alis. Aalis na kami. Ano pang tinutungangan niyo dyan? Tayo na, gusto niyo bang malugi ang kumpanya? Hindi. Tara, umalis na tayo. Ma, ang hirap kaya makita si Young Master mo. Ano pa bang gusto mong gawin? Ma, lumaki lang sa probinsya si Shen Xiu. Bakit siya nagustuhan ni Young Master mo? Kung mabibigyan lang ako ng pagkakataong makasama si Young Master mo, siguradong mas magugustuhan niya ako. Sinasabi ng pamilya Shen na edukado sila. Pero pinalaki nila ang isang walang hiyang tulad mo. 没脸的 Pangit. Umalis na kayo. Aalis na kami. 我们现在就走。 Hindi ako aalis. Nasa titulo ng bahay na ito ang pangalan ko. Ako ang kalahating may-ari ng bahay na ito. Anong ibig sabihin nito? May isa pa palang hindi takot mamatay dito. Siya yung manlolokong nanloko sa apo nyo. ，PUA 您孙媳妇的坏家伙。 Apo. Apo, natalo ka ba niya? 你竟然输给他！ Hindi po ako natalo sa kanya, kundi... Ako po. Nabulag po ako. Hindi sa mas magaling siya kay si Chen. Bakit mo sinasabi yan sa sarili mo? Masyado ka lang mabait. 凉了， Hindi ka naman mayaman pero sinuportahan mo pa ang ganyang tao. Ang tanga mo, naawa tuloy si Lolo. 疼呀！ Nung bata pa, akala ko nahanap ko na ang tunay na pag-ibig. Ayos lang. Lahat naman nagkakamali pag bata pa. 犯错什么 Kahit kailan pwede magkamali. Mabuti na lang. Nakita mo agad si Chen. 人？ Kaya hindi na maghihintay pa si Chen ng ilang taon. Lolo, wag po kayong mag-alala. Hindi ko sasayangin ang pagmamahal ni Chen. At ang tiwala niyo po. Mabuti. 石玉， Xiu, nakita ko na rin. Na-brainwash ka na ng pamilya mo. May relasyon na talaga kayo ni mo si Chen. Kung ganon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kahit hindi ko nakunin ang bahay na ito. Pero kailangan mo akong bigyan ng pera. Wala ka namang ginastos ni isang kusing para sa bahay na ito. Ang kapal ng mukha mo humingi ng pera. Nasa titulo ang pangalan ko. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera, hindi ako aalis. Wala naman akong pakialam, wala akong mawawala. Kahit anong gawin nyo, ilabas nyo na lahat. Huwag kang magalit, ako na ang bahala. Dahil sa nakaraan nyo ni Xiu, 份上， ano ang kondisyon mo? Sabihin mo. Sige, ang galante talaga ni Young Master mo. Gusto ko ng pera. Gusto ko ng 100 milyon. CJ, bibigyan kita ng 100 milyon. Blank check. Kahit 10 bilyon o 100 bilyon ibibigay ko. Bukod sa blank check, ang 20 nakamaskarang bodyguard na pinwesto ko sa ibaba. Hindi lang sila palamuti. Ang lakas ng loob mong takutin ang asawa ko. Kulang pa ang bugbugin ka hanggang mamatay. Sabi mo, basta bigyan mo ako ng 100 milyon. Papayag ako sa kahit anong kondisyon. Mula ngayon, hindi ka na magpapakita kay Xiu. 面前 Kahit magkasalubong kayo, kailangan mong umiwas. 绕道， Kaya mo ba? Kaya, syempre kaya. Basta bigyan mo talaga ako ng 100 milyon.
Aalis ako sa Haiyan ngayon din. Hindi na ako manggugulo kay Xiu. CJ. Lu Yuzhao. Hindi ako gumagawa ng masama. Pero niloko mo ang asawa ko. Dapat ka lang bugbugin. Yang master mo, huwag kang mag-alala. May 100 milyon na ako. Magiging mabuting tao na ako. Sasabihin ko sa finance ng kumpanya na ilipat ang 100 milyon mula sa personal account ko papunta sa iyo. Paano ako maniniwala sa iyo? Paano mo ililipat? Siyempre, direct transfer. Dati kang empleyado ng kumpanya ko. Nagpasweldo na sa iyo ang kumpanya. Bakit? Natatakot kang hindi ko ibigay. 100 milyon lang yan. Hindi ako natatakot. Wala akong mawawala. Bakit ako matatakot sa tulad mo? Kung gayon, salamat, Yang Master mo. Lumayas ka. Sige, aalis na ako. Aalis na ako ngayon din. Yung 100 milyon, Yang Master mo. Pakilipat na lang sa account ko sa lalong madaling panahon. Hindi ko napigilan ang tukso. Ako ang may kasalanan ng lahat. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ako sa buhay na ito. Magbabago na ako. Magsisimula ulit. Xiu, ako ang malas. Nawala ko ang taong pinakamamahal ko. Huwag ka na umarte, umalis ka na. Tama na ang satsat. Umalis ka na. Aalis na ako. Xiu, salamat sa pagmamahal mo dati. At patawad. 对不起， Xiu, salamat sa pagmamahal mo dati. At patawad. 对不起， 100 milyon iyon. Hindi naman nahuhulog mula sa langit ang pera mo. Bakit mo ibibigay sa kanya? Gusto ko lang siyang mawala agad. Kahit na, hindi mo siya dapat hayaang makinabang ng ganyan. Isa pa, wala siyang ginastos ni isang kusing sa bahay na ito. Mananalo ba siya sa korte? Huwag kang mag-alala. Hindi magpapatalo ang asawa mo. 吃亏。 Kahit isang kusing, wala siyang makukuha. At nakatanggap pa ng matinding pambubugbog. Apo, tama si Sichen. Kahit paano, nagkakilala rin kayo ng taong iyon. Mas mabuti kung maghihiwalay kayo ng mapayapa. Isa pa, anumang bagay na kayang ayusin ng pera. Hindi na natin dapat pag-aksayahan ng pagod. CJ. Ngayon, ang pinakamahalaga ay ang kasal natin sa susunod na buwan. Bakit nakakandado ang pinto? Shen Qingqing, ikaw na naman. Gulat na gulat ka ba? Matagal nang pinagbawalan ang pamilya Shen na pumasok sa hotel na ito. Paano ka nakapasok dito? Kahit paano, ako pa rin ang panganay na anak na babae ng pamilya Shen. Nagpanggap akong makeup artist. Napakadali lang. Anong balak mong gawin? 干什么？ Gagawin. Siyempre, para sirain ang kasal mo. Ngayong araw, basta hindi ka makalabas sa kwartong ito. Hindi matutuloy ang kasal niyo ni Mo si Chen. 就办不成。 Shen Qingqing, nababaliw ka na ba? Hindi ako makapamuhay ng payapa. Kaya huwag kang umasang makakapasok ka ng marangya sa pamilya mo. Inagaw mo ang lahat sa akin. Ngayon, gusto mo pang sirain ang kasal ko. Shen Qingqing, huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa wala. Basta mapigilan kitang makasal sa pamilya mo. Kahit pa ipilit ko ang sarili ko sa wala, ano naman. Bakit lagi mo akong kinakalaban? 我做对， Ano ba talaga ang kasalanan ko sa'yo? 对你了。 Dahil iisa lang ang anak na babae ng pamilya Shen. Mula nang dumating ka, mula sa pagiging panganay na anak na babae ng pamilya Shen, naging ampon na lang ako ng pamilya Shen. Kahit bumalik pa ako, ang anak na pinakamamahal ni na mama at papa, ay ikaw pa rin. Ano pa bang hindi mo ikinasisiya? Siyempre, hindi ako nasisiyahan. Bakit naging sayo ang mga magulang ko? Kung binago mo ang lahat sa akin, aagawin ko rin ang lahat sayo. Kahit pa mga magulang, o ang lalaki mo. Lu Yuzhao, Mo Sichen, ang mga naagaw ko, sayo na. Wala rin akong pakialam. Alam kong mahal na mahal ka ni Mo Sichen. Pero ayos lang. Ang hindi ko makukuha, huwag mo ring asahang makukuha mo. Lolo, sasamahan ko muna si Xiu.
Kayo na po ang bahala sa mga bisita sa labas. Daan-daang mesa ang handaan. Nandito na ang mga kilalang tao sa buong bansa. Iiwan mo sa matandang ito. Paano ko haharapin ito? Kung hindi niyo po talaga kaya, humingi po kayo ng tulong sa mga tito at tita. Sa ngayon, hindi po talaga ako pwedeng bumalik sa banquet hall. Kailangan kong unahin ang asawa ko. Nababagot siya sa makeup room, kailangan ko siyang samahan. Shiu, nandyan ka ba? Shiu. Si Chen. Shen Shiu. Ang kasal ngayon. Hindi mo may tutuloy. Sa tingin mo ba may saysay ang ginagawa mo? Basta hindi ka makasal sa pamilya mo. Masaya na ako. Shiu. Nasaktan ka ba? Sandali lang. Pumunta kayo sa makeup room ng nobya. Ilayo niyo ang babaeng nagpapanggap na makeup artist na ito. Bitawan niyo ako. Shen Shiu, kung may mangyaring masama sa akin, ang mga tunay mong magulang, hindi ka mapapatawad habang buhay. Basta masaya sila. Ang isang taong walang pagsisisi na tulad mo, wala nang pagkakataon para sa'yo. Ilabas niyo siya. Pagbayarin niyo siya. Huwag. Ate, iligtas mo ako. Pareho tayong anak ng pamilya Shen. Pamilya tayo. Nasa labas ng hotel sina mama at papa. Alang-alang man lang kina mama at papa. Pakiusap, palampasin mo na ako. Sa paningin ng mga magulang mo, ikaw lang ang anak nila. Kaya sa harapan ko, huwag mo nang gamitin 再把你的 ang mga magulang mo para magmakaawa. Walang silbi yan. Alam ko na ang pagkakamali ko. Patawarin mo ako, ate. Inaamin ko ang kasalanan ko sa'yo. Ilabas niyo siya. Shen Shiu, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Sumpa ko, mula ngayon, hindi na. Kita hahayaang masaktan pa. Classmate mo, ang makilala ka sa buhay na ito. Ang pinakamalaking swerte ko. Ang makilala ka, ang tunay na swerte ko. Napakapalag ko sa buhay na ito. Dahil napangasawa ko ang taong mahal ko, na makakasama ko habang buhay. Nga pala, ang kasal natin ay may daan-daang mesa. Lahat ng kakilala natin ay nandito para bumati. Bakit? Ang mga magulang mo, ang mag-asawang Shen, kahit hindi imbitado, ay dumating din ngayon. Nasa labas sila ng hotel. Umaasa sila na makadalo sa seremonya. Pakiusap, hayaan niyo akong makita si Shiu sandali. Anak namin siya. Tama. Magiging asawa na siya ng tagapagmana ng pamilya mo. Nagsisisi na kami. Hindi. Alam na namin ang aming pagkakamali. Hindi na kailangan. CJ, pinigilan ko na sila sa mga tauhan ko. Mamaya, ipapaalis ko sila. Hindi magandang tingnan na gumagawa sila ng gulo sa labas ng hotel. Ikaw na ang bahala. Sumpa ko, sa buhay na ito, poprotektahan kita ng mabuti. Pumunta na tayo sa wedding hall. Hinihintay na tayo ng lahat. Sina Biyenan at Lolo. Kanina pa rin tayo hinihintay. CJ! Shiu, sa wakas, natupad din ang pangarap kong pakasalan ka. Salamat at handa ka pa ring maniwala sa pag-ibig. Salamat at pinili mo ako. Para maging asawa mo, classmate mo. Sa natitirang bahagi ng ating buhay, magdadamayan tayo. Sasandal sa isa't isa, at magkahawak kamay habang buhay. Sapat na ikaw sa buhay na ito.